Tsaka para sa mga katulad naming kakapasok pa lang ng flip top, pribilehiyo talaga yung sa buhay. Sa'yo na ba to? Isa buhay na to? Tingin mo, masasabi mo ba sa sarili mo? Depende sa depende na lang kung anong mangyayari sa stage eh. Kaya ko silip, kaya niya din ako. Pag nagbanggaan na lang kami, kung ano lang yung mangyayari. Siyempre, di may iwasan yung napapagod ka din gano'n. Pero kailangan mo talagang ipaalala sa sarili mo na na mo, finals to. Hindi maiya ka sa mga manonood. Kung yung kalaban mo, nakita mong ganito siya ngayon, ang kailangan mong expect yung doble. Kasi pwede kung ka madadali pag hindi mo tinitignan ng pinakamalakas yung kalaban mo. Wala pa akong ginagawang kakaiba eh. Pero baka may gawin talaga akong kakaiba dito. Yun na. Galingan mo lang palagi. Tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Galingan mo at asalang. Hindi pwedeng hindi ka mapansin kung ginagalingan mo palagi. Matutuloy-tuloy mo lang yan. Ganun lang naman eh. Ganun lang naman ginawa ko eh. Wala naman ginawang special eh. Yung open ka lang sa kung anong i-improve mo. Yo, what's up mga ka-hip-hop? Ako nga pala ang inyong Ninong Crazy Mix at nandito na naman tayo sa bagong episode ng Hip Hop OPM Podcast. Kasama ko pa rin ngayon ang bagong Boy Sabat. Homesing. Ako pala si Washington, aka The Source. Ang kinagigiliwan na madla ngayon. Okay. Tapos, syempre, may kasama tayo ngayon na malupit din na battle MC. Ang finalist ngayon ng Isa Buhay. Sa buhay. Yan, mag-ingay tayo para kay... Anong pakilala? Boy Sabat. Ako ba? Mag-ingay tayo lahat para kay Katana. Yan, Katana. Yeah. What's up? Salamat sa pag-imbita sa akin dito. Tsaka sa pumunta dito. Salamat. Oo. Layo pala ng bahay mo. Oo. Grabe. Sakto lang, payapa naman yung... Oo, payapa naman. Pero, ayun, kamusta naman ang buhay-buhay, Katana? Ayos lang naman. Ngayon, mga... isang buwan na lang bago sa finals. Ready ka na ba? Hindi pa, maghahanda pa lang. Mga ilang araw kaya prep mo nun? Tansya mo? Siguro mga itong isang buwan. Magsisimula na akong, kagabi, nag-iisip-isip na ako konting mga sipa at angles. Siguro mga 3 linggo subukan ko siyang buuhin, mga ganun. Tapos 1 linggong kabisa. No? Parang kulang yun pero sakto lang. Depende naman eh. Minsan kasi kami nag-advance kami ng mga kahit 1 week, 2 weeks, mga ganun pag sa battle. So, yun. Umpisahan natin ng ang madalas na tinatanong natin sa mga artists. Yan. Paano ka pala nagsimula? Nung bata ka, bago ka maging si Katana or mahilig sa rap music? Sino si Katana? Bago ako nagsimula mag-rap, muna ako eh. Nag-i-instrumento pa ako noon eh. Nagigitara pa ako noon ng mga elementary hanggang siguro first year high school. Tapos nung nalipat ako ng school, doon ako na-impluwensya ng hip hop. Kasi yung lugar na yun sa Las Piñas Bayan, medyo ghetto shit yung nung panahon na yun, mga 2005, 6, 7. Yun yung uso dun eh. So dun ako na-impluwensya ng hip hop. Dun nagsimula. Pakikinig muna. Nung sa may nagturo sa akin na pwede mag-record dito, parang ganun eh. Studio na talaga siya? Oo, sinabi lang, parang idea pa lang yun na binigay sa akin na may studio na pwede kang gumawa ng kanta. Pero hindi ako dun nag-record. Unang record ko sa BNC, Baluarte ng Cavite. Mga 2009, yun. Yung unang record ko ng kanta. Parehas pala kayo ni yung mga kalaban mo. Yung si Undo. Sa BNC din pala siya. Yung kasi yung sikat ng mga panahon na yun, parang yun lang yung recording na kilala talaga eh. Sa South. Doon galing si Tuglax eh, BNC. So, ano yung mga influence mo, music nun, rap? Kayo. Kayo naman pala eh. Mga pasimula eh. Tsaka parang nung nagsisimula ako, ang favorite ko talaga si Shobaldi. Shobaldi. Paano siya mga flow niya dati. Tsaka yung lyrics niya kasi parang medyo advanced na si Shobaldi dati advanced na talaga. Nung umpisa pa lang eh. Parang sa kanya ko nakikita yung mga hindi ko nakikita sa iba. Tsaka iba din yung flow niya nung mga panahon na yun eh.
Dire-diretso Oo. na double time. Ganun din ako mag-rap nung dati. Mabilis yun. Double, triple, sinusubukan ko din. Ah, Ayan. Repab yun, di ba? Ah? Showball. ano? Repab. Repub. Siya ang leader ng Republican. Mm. So, yun yung mga influence mo. So, ano lang to, bago lang, parang 2000. Nagsimula ako ang unang sa pakikinig siguro mga 2007, 8, tas 9 na ako nag-record. Yan, mga ganong panahon. Ano yung kauna-una ang kanta mo? Love song ng mga Love song naman talaga pinaka-basic na. Love song ng mga maangas na bata. Mga ganun lang naman dati ko collab kayo mga 3-4 kayo. Kasi siyempre mga estudyante pa kayo nun, mabigat yung 300 para sa isang tao. Pag-hati-hatian nyo yun. Ang pinamaganda nun, tigsa 75 kayo, 3 rapper, isang taga-chorus na babae. Yan, ganun lang ng ganun. So, kumukuha rin kayo ng mga taga-chorus. Inuwi nyo naman. Ayoko na balikan yung mga yan. Pinagdaan. Oo. Basta yun, nagko-chorus. Matik yun. Nakakanta. Naalala mo pa yung lyrics mo? Unang lyrics mo? Kinalimutan ko na. Ang sama Pero tungkol sa love song na malungkot or malungkot, parang malungkot. Parang ganun lang naglalaro yung mga collab namin palagi Love song, tapos mga banatan, mga alam mo yun, mga sa lugar o di kaya tapatan ng mga banatan ganon. May mga kalaban. Mga imaginary kalaban kahit wala. Mga kalaban. Hindi nyo kami kaya tapatan ganon. Sa love song ulit kayo, sabay ganon ulit. Tungkol sa lugar, ganun lang naglalaro yung mga kanta ko dati hanggang siguro nung nakilala ko na si Santo. Si Santo na. Parang doon nagbago yung parang panibagong mundo naman yung binuksan niya sa akin Kasi iba yun sumulat ng kanta. Iba yun, grabe yun. Mama ko yun. Santo. Yun. Tapos, paano mo siya nakilala? Online lang? Or? Nakilala ko naman siya sa nung may flip top na. Hinanap ko yung mga kanta ni Delo. Sabay nakita ko yung mga grupo niya, si Zeke, si Vanjan, si Santo. Siguro may mahabang parte ng siguro may mga ilang taon na si Zeke ang pinapakinggan ko, sabay bilang nakilala mo siya. Si Zeke, sabay Santo, sabay nakita ko na puta dahil yung kanta ni Santo na solid yung grabe yun. Tsaka yung mga panahon dati na kung maglabas siya ng kanta, linggo-linggo, solid pala. Masipag no? Masipag. Tsaka masipag na siya. Pero hindi nasa-sacrifice yung quality. Solid ba walang matapon na lumabas? para Ba yun si Santo. Nakainuman natin yan, di ba? Oo, Aladelo, no? Inuman namin, napaka-low-key lang. Tsaka mabait siya. Masarap siyang kainuman. Sabi nga nila makulit din daw Tapos paano ka naman nahilig sa battle rap? Nagpi-freestyle ka ba nung time na yun? Dati nung bata pa ako, teenager, ganun, freestyle. Sabay, sinubukan ko nung mga siguro 2012. Wala naman liga yun, parang siyang barangay rap contest, gano'n? Imbes siya sa bar siya sa sa Bacoor Para siyang forma ng rap contest pero battle. Okay. Basta wala siyang liga, basta magpapabattle lang daw, ganun. Parang 2v2. Kaso nga lang, pangit. Di bagay sa akin nung una. May beat na o acapella? Acapella na dalawahan. Hindi pangit na nalabas. Mga 2012 yun. May flip-top na nun, no? Flip-top meron na. 2x2 na to, kaya dalawa na yung niya. Parang naus yung 2x2 nun. Lumalaro ka ba nun? Hindi, yun yung unang sali namin. 2012. Ay, 12. 2012 to. 12 yung unang 2x2 mga 2012 yun. Sino kakampi mo nun, kagrupo mo? Si Creepy ko. Kagrupo ko siya nung, Creepy ko. Parang kritiko na creepy. Si Creepy ko. Yan ang tandem ko talaga nun sa mga rap contest. Dalawa kami palagi nasali. Sabay hanggang yan nakita na yung battle rap. Subukan nga natin. So nga lang di maganda na nalabasan. Talo kayo? Oo. Talo. Sabay ang pangit. Pangit talaga.
Tapos balik sa rap contest. Pero yung battle rap ulit, neto ko na lang ulit siya binalikan. Yung buong rap. Kasi napatigil din ako eh. Siguro mga 2013, gawa ng napatigil ako kasi nawala na ako ng kasama. Naubos. Oo, naubos sila. Bakit Nag-asawa. Busy na. Kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang buhay na. So, parang naiwanan ako ng hindi ako tumigil sa pagmamasid. Yung mga pinapainggan ko tuloy-tuloy, inaabangan ko, flip top, inaabangan ko. Pero wala na akong kilos ng sarili. Hanggang 2018, nakita ko sila, sa Lakwan. May nakita akong video nila, nagbabattle sila sa kalsada. Tapos nalaman ko Las Piñas din pala, hinanap ko sila. Kasi parang nung panahon, nung lumang panahon, nung unang pag-rap ko, ang mga kilala ko lang na rapper, mga agrupo ko lang, mga nakasabay lang namin sa contest. Pero sa Las Piñas, wala talaga ako ibang kilala po sa mga agrupo ko. Sabay parang nung nakita ko sila sa Lakwan, putan, dami pa lang iba. Mas magaling pa sila, parang nabuhayan ulit ako na may mga kasama na ulit ako. Sabay yun, nagtuloy-tuloy yun. Mula 2018 hanggang ngayon, hanggang makapasok ko ng flip top, hindi na ako tumigil na. Tuloy-tuloy yun. Anong taon ka napasok sa flip top? 18 din ba? Hindi, last year lang. Last year lang ba? Oo, last year lang ako nakapasok. Ano yung tryouts ka din dumaan? Chinat lang ako ni Enigma. Wala nang nun eh. Ang pinaka-tryouts na lang nun is yung 1 minutes. Pero wala nang freestyle. Wala na. So, paano kanya na-contact? Nakita tingin ko, nakita niya yung battle ko sa Motus. Sa Motus ka pala galing? Sa Motus. Motus ako, nakadalawang battle ako sa Motus. Bago niya ako nakita. Paano ka naman nasali sa Motus? Sa Motus, chinata ko ni M-Side. Siya rin. Parang may nakita siyang isang battle ko na acapella. Kasi dati ang nilalaro ko talaga may beat. Parang bahay katay style. Dalawang round may beat, sabay third round palitan. Sabay nagbabago na. Parang panay acapella na. Sinubukan ko mag-acapella. Sino yung nakita ata ni M-Side. Sabi niya, pasok ang Motus. Yan. Ano yan? Comedy na yung mga mo talaga ng banat mo? Mula nung simula? Hindi ako comedy na. Seryoso na katulad din ng iba. Wordplay, seryosong angas. Tapos parang konti-konti, nangalagyan ko siya ng comedy. Hanggang sa dinamihan ko na kasi parang kumakagat Parang yun yung malakas na. Parang gano'n matutuklasan mo yung yung style mo bandang Aba nag-explore ka, So talagang di mo malalaman kaagad kung ano ba ako. Hindi naman yan parang na testingin mo muna sa tubig kung Nagalaw yung daon, no? Nagalaw yung daon. Naman tayo sa usapan din na naman. Okay. Shoutout ka muna sa mga fans mo. Shoutout sa mga fans. Iya na tuloy yung magtatanong to Nag-iisip kasi ako na tatanong ko kaso nagdidire-diretso Ang anti-sabat. Hello. So yun nga. Ayan, kaka-explore mo ng ng style. Yun na. Sino yung unang nagamitan mo na parang sunod-sunod yung comedy na banat mo? Sunod-sunod talaga? Sa Motus ba to? Sa Motus pa? Sa Motus kasi parang biyak-biyak eh. Daming comedy, biglang daming seryoso, biglang daming comedy ulit. Pero parang sa flip top ko unang nagawa yung all 3 rounds comedy. Kay Mirage. Mirage? Panoorin natin yung panoorin natin yan. Yun yung debut battle ko sa flip top na big stage. After ng 1 minutes kami naglaban. Yan, comedy yun. 1, 2, 3. Yun na yun yung nagsimula. Pero sino yung unang nakalaban mo talaga sa flip top? Sa flip top, yung 1 minute, si Crispy Fetus. Crispy Fetus, parang andun pa ba ganyan? Parang hindi ko na narinig. Bihira na lang bumattle yan. Ano yan produkto ng Ingay Likayan sa pagkakalam ko si Crispy Fetus. Si Crispy Fetus, tapos 1 minute, may kasabay bang event pa yun na
Ang flip top. Di ba yung 1 minute minsan parang, ano ba, pang third day ba? Parang ganun. O Hindi. na. Yung nung time na yon, yung Yun lang 1 minutes na yun, Yun lang Event yun. lang yun talaga. tryouts lang talaga. Panay bago lang talaga siya, yun lang. Parang ano, no? Parang yun yung pinaka-tryouts yata ni Arik nun. Oo. 1 minutes. Mm. Testingin. Tapos nun, pagkatapos nung 1 minute, ano ka na kagad, nag-isabuhay ka na kagad. Hindi pa. Pagkatapos nun, yun, yung laban ko ay Mirage, unang Oo. big stage ko. Oo. Hindi pa yun sa buhay. After ng 1 minutes, nakatatlong battle pa ako. Sa taon na yun, last year. Split up Sipag na mo, lahat. Isang taon yun, bumatal ka pa ng ano pa? Tatlo. Bali, naka-4 ako last year. Sabay ngayon, Parang sa buhay lang. Parang nag-isa buhay din pala. parang last sa buhay. year, no? Grabe. Sino yung mga sumunod mong nakalaban ng After ni Mirage, si Manda Baliw. Manda Baliw na? Manda Baliw na. Yung mga comedy ka na nun, medyo. So, Oo, pero kay Manda, medyo binago ko nga. Parang maligo din yun na medyo binago ko eh. Kasi, bali kay Manda, medyo nagseryoso naman ako ng konti. Oo, kasi feeling ko, kailangan ko magseryoso kay Manda kasi comedy na nga siya, baka dun siya madarag sa bars naman. Na, okay naman, lakas lang ng comedy ng Manda. Panalo ako, pero solid pa din naman dun, pwedeng sa kanya dun eh, kasi lakas ng comedy niya nun eh. Anong score niya nun? 4-1. 4-1. Oo. Medyo malayo. Medyo malayo. Pero solid ng ano niya nun, ng round 1. Yan, isa yan sa mga i-review namin. I-review namin yan. Tingnan natin. Ayun. So, ano? Next nun. Next nun, Next ni Manda, nag-ahon na ako. Harlem. Harlem. Oo. Ito na, napanood ko na to. Napanood ko to. Magandang laban yun. Parang yan yata yung una kong napanood na battle man. Battle ko, Harlem. Tapos, Kasi sa buhay na. Next year na. Kasi ahon December na yun eh. Oo. Next year, ahon na. Mm. Ano na, sa buhay. Sa buhay na. Paano ka nakapasok doon? Ikaw kay Rick, sali akong ganun. Sa buhay. Nagsabi ako, pero feeling ko naman kahit di ako magsabi. Hilahin ka talaga. Ewan ko ba't ba ako nagsabi? Ba't pa ako nagsabi pa ako? Pero nararamdaman ko na ano eh. Parang kasi nakausap ko ata si nung ahon. Nakausap ko si Spade, si Gregorio ng Dallas. Sabi niya, gusto mo mag-isa buhay? Magsabi ka, Enigma, para kailangan magsabi kayo. Kaya nagsabi na din ako. Parang nga naman, alam niya Enigma na gusto ko din. Pero nararamdaman ko na din kung may bagong mang isasali. Feeling ko lang, makasali ako. Kumbaga malayo pa lang, alam mo na may slot ka, no? Nararamdaman ko lang. Medyo, kung ang iniisip ko lang talaga kung magkasali ng bago ngayon, sigurado kasali ako, feeling ko. So, nung pumayag si Arik, ano ka ba? Excited ka ba? Kinakabahan? Natuwa ako kasi tangin na sa buhay yun eh. Kumbaga, tournament na to. Oo, tsaka para sa mga katulad naming kakapasok pa lang ng flip top, puta, ibang ano yun eh, na makasali ka na agad. Kumbaga, para siyang pribilehiyo talaga yung sa buhay. Tsaka para siyang parang legit na laban talaga eh, no? Kasi parang kapag yung mga pinaghirapan, no? Pag ordinaryong battle lang, parang okay lang matalo ka rito. Kung maganda naman papakita ko. Parang minsan ganun yun ang nasa isip. Pero pag isa buhay, parang ang goal mo kagad, kailangan umabot ako ng finals, kailangan ako mag-champion. Yun ba kagad nasa isip mo? Na-expect mo na ba kagad? Na sana mag-champion ako. Hoping ako, pero hindi ko naisip na siguro hindi ko lang agad inisip na mag-champion. Parang inano ko lang agad na tangina dapat di ako malaglag sa round 1 kasi medyo parang round 1 laglag ka, magiging alamat ng first round. Oo, tsaka parang nakapanghinayang, di ba? Parang yun lang yung naisip ko sana, huwag mo na ako malaglag. Tapos yun, sino yung unang-unang kalaban mo na sa buhay? Si 30, galing ding Motus. Ito na, 30. Oo, medyo nahihirapan din ako nung kasi si 30, siya talaga yung pinaka-close ko sa Motus. Dikit talaga kami nun. Parang mas mahirap ba sa'yo pag
close mo yung kalaban. Oo, mas mahirap para sa akin. Mm. Madali pag ikaw nga sa tao eh. Yun yung Oo. madali mo sulatan eh. Pero pag magaan yung loob mo, parang hirap magsalita ng masama. Oo. Oo. Parang yung ginawa sa amin ni Arik. Pinaglalaban kami ni Plague G dati. Ayun lang. Tapos sabay na lang kayo magsulat para maganda yung kalabasan. Ayaw, nagtitingin ako ni Plague. Huwag na. Parang ang hirap. Sabi, hindi namin kaya. Nangyayari pala yung ganun, no? Oo, Parang, kasi nung time na yon yung parang, ewan ko, parang nauso yung si Harlem tsaka si One Tamad naglaban eh, diba? Parang ewan ko, parang sabay na yata sila nagsulat. Hindi ko alam kung maganda ba kinalabasan nun kasi biglang sinadya sa amin ni Arik eh, na kayo, laban kayo, para sabay na lang kayo magsulat para maganda yung kalabasan ng battle. Kahit walang personalan, parang ganun yung Kaya para sa akin, sangayon ako doon. Mahirap talaga pag Mahirap talaga. Paano mo naman siya pinagandaan? Siyempre, tropa mo. Yun, medyo mahirap talaga. Parang 1 linggo akong nag-iisip kung anong gagawin ko sa kanya. Pero ang ginawa ko na lang, siguro medyo inisan tabi ko muna na yung wala akong pinersonal sa kanya. Kumbaga, pa din, malinis yung ginawa ko sa kanya. Pero, pa din, gigil pa din. Parang inisip ko na lang, tangina, ayos naman namin gusto to eh. Kumbaga, mangyayari din to, magtatapat din kami. Sige, dikdigan na lang. Ganun, sinabi ko na lang sa kanya na ganun. Nag-uusap na. Oo, sabi ko, tangina, todo na lang natin thread. Tangina, isang beses lang nangyayari to, okay na to. Gawin na lang natin, wala, andyan eh. andyan na, no? Oo, tsaka sa buhay yan eh. Kumbaga, pakita lang natin na kaya natin magdigan. Siya, hindi naman siya na personal. So, Wala. Malinis yung... Kahit di namin sinabi sa isa't isa na walang ganon. Walang... Understood na, no? Malinis yung namin. Tapos, anong score naman na ito ng laban nila? Laban namin 4-1 din. 4-1 din. 4-1 din. Lapitin ka ng 4-1 Tapos, alam mo na kagad yung mga kalaban mo after nito? Oo, alam ko na agad. Pagtapos ng event. Kasi, yung event na yon isa buhay lahat. Yun. Yun yung laglagan talaga. Yung manalo sa kabila. Malalaman mo na. Sa araw na yon mauubos talaga yung kalahati. Waga, 16 MC sa event na yon. Tsaka may bracket na pala yun. May bracket na. Alam na. Oo. Tapos, sino yung sumunod mong nakalaban? Next, si Carlito. Ito na, yung Si Sayad. Alter ego. Hindi ko alam kung judge ba ako nun. Judge ka. Carlito. Yung una, hindi ko kilala yung si Carlito kasi hindi ko naumpisahan yung yung career niya. Pero nung nagra-rap na, sabi ko parang si Sayad to. Tapos yun nga, nung nakita kong walang maskara, si Sayad nga. Paano ba nagsimula itong mga alter ego? Surprise battle ba ito? Oo, parang nagulat na lang kami dyan kasi 1 minute, syempre di mo lahat kilala yung mga bago yun eh. Oo. Tapos may pangalan doon, Carlito versus Everready. So parang nakakatawa siya. Pangalan pa na Everready, no? Oo, tapos nung event na, yung 1 minutes na yon wala yun. Dapat una sila kasi sa ilalim yun eh. Wala. Tapos mamaya main event, putang ina, yun na. Pala, si M-Side pala, kasi parang surprise siya nung una. Surprise. Yung pala yun, kaya sila gumagamit mga... Yun pala yung unang surprise battle. Carlito Everready. Hanggang nauso na eh, no? Parang... Maganda din naman, may may parang lakas ng shock value niya eh. Diba? Tsaka ba yun? Hindi nila parehas kilala yung kalaban nila, basta Ngayon, ganun na daw ang nangyayari. Ganun na. Dati, alam ko dati hindi. Sinasabi na parang sinasabi mo si M-Side yan, si ano yan. Pero mas, tingin ko... yung GL at saka parang nagulat si dun eh. Doon ata nagsimula. Hindi na alam. Parang nagkagulatan sila eh. Tayo pala. Pero kung parehas yun naman di alam, tingin ko patas lang. Yun na pala yun. Parang yun yung unang beses kitang napanood naman ng live na battle. Ito yung kay Carlito. Si Carlito. Tapos yun, parang
kung naalala ko kung tama, kung nag-judge talaga ako, tingin ko ang sinabi ko doon parang yung kay Carlito kasi parang naging dragging na dire-diretso yung style niya pa rin. Yung sa'yo kasi parang nilaro-laro mo may comedy tapos may So parang na-clown mo yung niya yung banat niya. Kaya tingin ko binoto ko. Tingin ko kasi makakalimutin na ako kung nag-judge ba ako. Kasi kada event na pumupunta ako ngayon siguro mga 5 yata na-judge ko. Ano sa mo binasa yun? Sa dami ng suntok? Sa dami ng suntok pa rin. Kasi yung si Carlito, syempre, pa rin yan, classic, si Sayad, di ba? Pero, pa kasi, parang round 1 mo, ganito yung, kumbaga parang, kung sa super, nagkami-hami, wave ka na ng round 1. Tapos yun ulit yung pinakita mo ng round 2 hanggang round 3. Siya, biglang may gengkidama ng round 2, may mga ganito. So, iba-ibang So, hindi naman saktong kada round nagpapalit siya ng Pero kasi parang nalaro niya yung kada atake. Kaya para sa akin nun, magmumukha kasing parang nakakasawa yung banat ni Tapos hindi pa ganun bumabakat. Tapos siya yung mga comedy niya kasi nun pasok . So, yun. Kaya tingin ko kaya siya nanalo rin nung battle na yun. Sabi din, no? Sabi rin ng tito ko sa abroad. Sabi din ng tito ko sa abroad. Actually, hindi ko napanood yun eh. Yung laban na yun. Hindi ko napanood yun. Medyo busy na ako eh. Mamaya i-review namin yan. So, nandito na tayo ngayon sa battle niya kay Carlito. Quarter finals bago semis di ba? Yan. Bago natin pagpatuloy ang kwentuhan natin dito kay Katana, ay mag-break muna tayo at panoorin niyo muna ang videong ito. Heto na nga ang chismis. Sa dami ng gumagamit ng LPG, ikaw na lang ang hindi pa nakaregasko. Kaya huwag ka nang magpahuli. Switch na para sa tipid at bilis na pagluluto. Okay, muling nagbabalik ang Hip Hop OPM Podcast. Kasama pa rin natin ang bagong boy sa bat. Yeah, ako pa rin to, si Source, aka Washington. Barangay, Tigas Tibay. At syempre kasama pa rin natin ang finalist ng Isa Buhay 2025. Si Katana. Yan. Si Katana. Okay. Meron lang konting tanong. 'Di ba ngayon finals niyo na, 'di ba? So paano ginagawa mo sa araw-araw na paano mo sineset yung sarili mo na uy, lapit na ba? Syempre nakaka-pressure 'yun kasi finals na 'yun eh. Hindi na siya basta pangkaraniwang laban lang di ba? So, tingin ko mas iba to kaysa sa mga unang battle mga Isa Buhay. Mas iba talaga. Hindi ba siya parang mas pressured ka, mga ganun? Yung pressure kasi feeling ko mararamdaman ko yan malapit ko na mga 2 weeks yan. na. Mga isang linggo pa mararamdaman ko na yan. Pag ka na, sulat mode ka na, no? Siguro pag alam ko na yung nakikita ko na yung kailan yung deadline ko. Ganun ka rin. Pag ako magsusulat, kailangan may deadline na para alam mo na Parang hindi ka pa makaisip pag tingin mo malayo pa. Pag malayo pa. Kaya kumuha din ako ng bumatil pa talaga ako ng isa sa Taiwan. Naglaban kami ni Poison. Kasi nakita akong haba ng prep time. Parang kaya pang singitan ng isa pa. So yun, yung laban nyo ba sa Taiwan, ilang weeks ang preparation nito? Pagtapos ng laban ko ng semis, saktong 4 weeks. Saktong 4 weeks lang? 4 weeks lang. So, parang isang buwan din pala, parang ganun. So, ano pinagkaiba niya sa pag-battle mo sa totoong liga? Lang talagang parang show lang. Parang chill lang, no? Chill lang. Yung third round ko nga, compliment eh. Parang pinakakiburo na. Ang nasa isip ko kasi noon, parang pasaya lang sa mga Pilipinong nandun. OFW. Hindi pa nga kami nagkaintindihan ni Poison kasi nagpatinigan din kami ng lines noon. Yung mga nabubuo ko ng lines, pinatinigosan niya. Sabi ko, sa third, kalmahan na lang natin pinatinig ko sa akin, compliment.
Siya nakabar siya hanggang matapos. Parang naisip ko, puta, si Poison nga pala to. Hindi nga pala ano to. Kaya nga. Lagi seryoso yun. Oo. Seryoso lagi yun. Hindi nga pala to masyado nag-comedy, nag-ano. Pero maganda pa din Okay yung naman. kinalabasan ng battle kahit ano. Mm. May mga konting stutter kasi ano, iba-iba din kasi yung pakiramdam pag flip top tas hindi flip top eh. Mm. Pag anong for the show lang, Oo. hindi ka mag-iinit, hindi ka Walang pressure na. wala masyadong pressure. Ang pinag-iigihan ko lang doon kabisa kasi May kasi- mapaya eh. mapapahiya ka pero yung sulat, sakto lang. Mm. For the show lang talaga. Ano yung liga rin ba yun sa ibang bansa? Ginagawa na daw nilang liga. Liga siya, liga. Kaya pala parang sunod-sunod yung padala nila ng Mga MC. MC doon. Yun yung parang pinuntahan niya yung eskwela nila Sanchay. Eskwela ba yan? Punta kami doon. Oo. Yung university. Mga F4. Kulit din eh. Ano ba? Hindi kasi inintay ko sundan mo. Hindi, natakot na tuloy. Hindi, gago. Hindi. Natakot na Hindi, tuloy gago. sa sabat eh. Hindi naman ganun. Ayun lang, kasi nintay ko lang talaga rin yung ano mo eh. Sige. Sa ano Ikaw mo na eh. sabi ko Kaya magpapunta nga eh. natin yun. So, yun. So, nung nagpunta kayo doon, sino-sino kayo nandun? Ano Kayo? Parang, hindi. I mean, hindi nyo sorry. I mean, halimbawa, ilan kayong flip-top battle MC tapos yung mga battle rapper doon na, meron din sila mga, doon. meron din. Oo. Kumbaga, ilan kayo sa flip-top tapos ilan kayo doon, ilan sila kaya doon sa Ang nasa flip Sorry, wala top, kasi wala akong clue sa ang nasa flip top, ang magkakasama na pumunta doon, ako, si Manda, Poison, J. King, Cerdeo, JD. Yun yung mga flip top MC. Tas yung may isa kaming kasamang babae, si Sharin. Bumabattle din siya sa mga ibang liga dito sa Pilipinas. Tapos ang mga taga doon, hindi ko, OFW din ata sila eh. May mga local na doon. Oo, meron doon. Pilipino. Shoutout sa kanila kay Doble Cara, Iwon, tsaka kay Ching. Yon, tatlo silang taga Taiwan. Na Pilipino din. Kung gagawin pala nila liga yun, no? Kailangan nila mas marami pa, no? Nag-upload sila ng mga laban? Oo, nag-upload sila pero hindi sila kasing organisado ng mga liga. Talaga, yung mga established na liga. Kasi yung upload nila parang kung kailan lang nila gusto. Kailan na trip, no? Siguro kasi hindi pa nila na Kinakapa pa lang, baka. Tsaka siguro dahil hindi din katulad ng mga liga dito na talagang regular yung event. Kaya regular din yung upload. Siguro niipit din nila. Kung kailan lang magka-permit or kung kailan nila maisipang sundan yung event. Kung makalikom ng pondo, siguro baka ganun. Mahirap magpa-event sa ibang bansa, pre, ha? Dito nga mahirap na eh. Mahirap yun kasi kukuha ka pa ng battle MC rito, di ba? Tapos, syempre, hindi naman sila talagang taga doon, di ba? Mahirap din. Medyo, magastos din yun. No? Oo, masaya sa bulsa yun. Diba? Pero kaya naman nila yun. Kaya, no? Puro tito sa abroad na andun eh. Hindi, tsaka nandun F4 eh. Pinuntahan niya nila. Oo, no? Diba? Barya lang kay, kay Azzy. Oo, kahit kalawa sila eh. Walang barya lang yan. Walang dating yan dun. Pang ilang event na ba ito ng mga MC sa Taiwan? Yung sa inyo? Hindi ko alam kung pang ilan na kami eh. Pero, Yung ba yung pinuntahan din ni Romano bago siya? yun din. Siguro mga na din. Mga naka-5-6 na din. Pero una ko to. Unang beses ko to. Pero nakapag-perform ka na sa ibang lugar o ibang bansa? Ibang bansa hindi pa. Ngayon lang. First time lang din. So, yun, no? Anong experience Ang pakiramdam. na dahil sa rap nakapunta ka ng ibang bansa? Masaya, syempre. Thankful ako palagi sa mga ganong bagay na dahil sa rap nagagawa ko na siya. Pamaliit, malaki na hindi ko makukuha kung wala to.
Nagpapasalamat talaga ako lalo na sa mga syempre Enigma, Oo. Lemsite, Boss kasi Aring, Lemsite. sino yung mga dahilan kung bakit nakilala ako. Syempre. Sipag din na M-Site eh, no? Oo, si M-Site. Oo. Talaga yan. Ano na sila M-Site, yung Motos, ano na rin sila eh, no? Parang, Parang pa-establish na talaga na Oo, hindi ka- matinding liga na sila. ano na sila, well-organized na siya. Organized na. Di ba? Lagi sila may event. Oo. Shoutout kay M-Site. Yan. Tol, M-Site, mag-reply ka naman. mag-reply ka sa akin, Tol. Kanina pa ako nag-PM sa'yo. Dapat tutugin ka na namin eh. Sana madaya na si M-Site mamaya. Oo. Nasabugan ako ng gulong dito kaya kailangan matugin Oo. ka na. Ano kasi siya eh, bago pa lang siya nagda-drive. Mga 3 days. Mm. Mm. Tapos din pumunta ako agad dito. Kaya nung kanina pagsagot mong oo, ka ako na yan. So, yun. Magaling na siya mag-drive actually. Kasi Nanonood from ka San sa to Gentry, 2 oras niya kinuha eh. parang ano eh, no? Hindi, saka papunta pa lang sa inyo, parang palayo. Parang kanina 1 hour lang, tapos 1 hour 30 minutes. Parang ganun ang nangyari. Ayun, anyway, balik tayo sa guest natin. Oo, napupunta sa'yo eh. Pupunta sa akin eh. Hindi ko pa naman episode pa to eh. So, yun. After Taiwan, pagbalik mo, ilang araw na lang ang nalalabi para sa paghahanda. Ito, saktong, Ito, isa't kalahati yung buwan. sakto lang pala. Hmm. Alam ko kasi saktong 1 buwan bago ako magsusulat. Ito naman, yung semifinals ba, kinabahan ka kasi sobrang lakas ni Saint Ice nung Oo. laban niya. Oo, maganda yung performance niya nung huli. Yan, tinutulungan na naman tayo ni Mm. ni Lord Muulan. So, anong preparasyon ang ginawa mo kay Saint Ice? Lalo trending yung last battle niya bago kayo. Yan, medyo na ako Kinabahan doon. ka ba? Oo. Kinabahan talaga ako sa kanya. Oo. Hindi lang kinakabahan ako sa buong hanggang mula nung magkatapat kami hanggang magbabattle na kami. Mm. Yun yung dahil nga ang tindi ng nagawa niya. Tsaka hindi lang yung nagawa niya eh. Kumbaga alam ko yung caliber niya talaga sa battle rap. Tsaka yung may freestyle eh. No? yung freestyle niya. Tsaka hindi lang naman simple yung freestyle niya. Is ano talaga. Oo. Matindi talaga. Kahit nilaban namin. Kaya medyo madami akong pagdududa sa sarili ko. Sa buong mga kalahating buwan. Nai-stress talaga ako sa kanya. Pero inisip ko na lang na ang dami nagsasabi na dapat ang dapat daw baguhin ko yung style ko, hindi daw ubra kay Ice, ganun. Naiintindihan ko namang bakit kasi Siyempre parang kinakabahan sila na baka hindi umubra kasi baka kaya niyang freestylean kapag kapag yung style mo parang tsaka kung papansinin nyo, ang layo nung yung battle ko tsaka battle niya, masyadong malayo. Kumbaga, yung sa amin ni Carlito dahil nga feeling ko kasi medyo pagod na din yung tao nun napagod sa kanila ang lakas ng battle nila sa amin medyo lumaylay kaya tingin talaga ng tao sa akin wala madadali ako ni Ice na feeling ko talaga malaking chance ang mangyayari yun na madadali niya talaga ako pero inisip ko na lang tayo na basta gagawin ko lang yung kung layo yung ginagawa usual. oo. kasi minsan kasi pag magpalit-palit ka pa parang doon ka pa mahihirapan. Kaya okay sa akin yun yung Nag-stick na lang siya, no? Kung saan ka malakas. Oo. Maganda naman yung decision kasi nanalo siya Diba? Tingin ko parang judge din ako judge din ako nito. Ang naging judging ko naman kasi parang hindi masyadong pumatok yung mga freestyle naman nito ni Saint Ice etong laban niya. Siguro walang masyadong ganap, hindi tulad nung last battle niya na umulan, na timingan niya. Kaya parang yung mga tao, parang alam kagad na freestyle.
So, yun. Pero sinasabayan ka rin yan. Nagko-comedy na rin siya. Sumusunod-sundot na siya ng comedy. Pero yun nga, parang na-clown mo siya masyado. Lalo ng ano eh. Sir, pwede ba yun? Babangga. Kung babangga. Yun, di ka nanonood nun. Hindi ko napanood yun eh. Busy ako eh. Oh, busy. Ano yung boto binigay mo sa kanila? All 3? All 3 rounds ko. Masarap i-review yan ah. Panoorin natin yun. Siyempre. Panoorin natin yan. Actually, kaya ako siya naisip din kanina kasi pag open ko ng laptop, pag punta ko sa flip top, kaka-upload lang ng battle nila. Di na rin ako nakakanood kasi sobrang busy kaya hindi ko na rin alam yung mga nangyayari. Kaya pala, sabat ka ng sabat. Oo nga eh. Hindi ko alam. Wala, nalulong sa Call of Duty eh. So ito, nung in-announce na ikaw yung panalo sa laban niyo ni St. Ice, ano ka ba? Excited? Inasahan mo ba yun? Inasahan mo ba? Na ako yung panalo. Oo. Pagtapos ng laban, naramdaman ko na akin to. Parang ganun. Kahit wala pang judging. Wala pang judging. Parang tinanong ko yun, pagka-time ko nun, tinignan ko yung tropa ko. Sabi ko, akin. Sabi niya ako sa'yo. Okay. Ay, naano ko na, akin. Di mo ba wala ka bang pakiramdam na halimbawa round 2 pa lang ay akin na to? Wala kang ganun? Hindi yung akin na to, pero nung round 1, parang sinabi ko yun na na 1-0. Parang naramdaman ko na akin yung 1 kasi sa momentum lang, parang naramdaman ko na Siya, wala pang buwelo eh. Ikaw, parang round 1. Na mo na eh. Siguro dahil din tinodo ko din yung performance na na round 1 pa lang po mag-aan na agad ako. Pero si Ice kasi nung ganda ng mga lines niya pero parang naramdaman ko na parang alam mo yung tumatansya pa lang siya, hindi pa yung ganun. Parang nabahan nga ako ng ng pagduelo niya eh. Parang round 1, parang puro jab pa lang ang binabanat niya. Tapos parang inaantay niya kasing parang na-focus siya na maghintay ng pwede niyang i-rebat ng pa-freestyle sa gitna. Parang, ewan ko kung tama. Pag nag-guess ka namin, St. Ice, saka mo nilang sagutin. Oo. Pero tingin ko parang ganun inaantay niya. Parang, kailangan may banat akong freestyle. Kaso nga kasi kakaantay niya, parang hindi masyadong lumabas yung mga pwede niyang freestyle. So, yun ang tingin kong kinatalo niya kay Katana. Si Katana, diretso yung lalakas ng mga mga jokes niya. Ikaw ba pag bumabattle ka tol, saan ka nagtotodo? Round 1, round 2, round 3? Parang ganun. Madalas kami, pag kami ni Basilio, round 2 ang pinakamalakas namin. Tapos yung round 3 namin, halo-halo na siya, may mga exhibition na yan. May knock-knock. May mga dance moves pa kami, mga ganun. Kasi yung pag may naisip kami, kunyari yung A, B, C, D, E, F na rhyme scheme. Mukhang okay yun. Sa round 3 na rin yun. Tapos round 1 namin yun, kadalasan na ang pinaka mahina namin. So kapag nakita namin na nagtatawanan na sa round 1, parang gets na namin na sa atin na tong so ganun pala yun. So round 2 kayo nagtotodo. Ngayon pag nakuha niyo yung round 1, so pakiramdam niyo. Kasi pag round 2, kunyari malakas, kunyari laban namin nila Tip City 3D. Lakas nila. Pero niisip ko na kapantay lang siya ng round 1 namin, yun yung pinakamahina namin. Parang ganun. May malakas silang mga lines doon, pero kung susumay mo yung round 1 namin, comedy namin, parang pantay siya. So, nalilito na yung mga tao. Alam kong mas malakas tong round 2 namin. Kaya, parang medyo kampante na ako doon. Pero nung bumanat na sila basta yung mga MTRCB, mga ganun, sabi ko, medyo hindi namin na alam kung ano na mangyayari noon. Basta ang kasalanan ko, ang alam ko lang, kasalanan ni Third. Ikaw, tol, pag ganun, paano ba yung style mo doon? Meron ka bang pattern na totodo ko sa round 2 or totodo ko sa round 3 tapos 1 saktuhan lang? Paano atake ba ginagawa? Paano setup pala ginagawa mo? Wala akong iniisip na saktuhan na rounds pero palagi yung ang plano palagi is ang pinakamalakas third round. Ito na.
Yun ang Pang-finish him, no? Pang-finish. sa dulo ko. Para sa akin, dapat tapusin ko siya ng malakas palagi. Ah, Pero anong una mong kinakabisado? Sabay-sabay mo ba muna siya natatapos bago mo kabisaduhin? Or... ganun, oo. Sabay-sabay. Kasi ako madalas sa 3 round hindi pa tapos. Kulang pa ng sa gitna, kulang sa matapos ko siya ng kumbaga, sa loob ng sabihin natin 3-4 na linggo, madalas yon kulang ng tiga-4 sa loob ng 3 linggo. May 3 round pa ako pero bungi siya sa gitna. Kulang. Hindi ka kulang ng ender. Sabay sa last week, doon ko siya matapos lahat. Kasabay na ng pag natapos ko na siya lahat, tsaka kakabisaduhin. Yung iba alam ko, sila 1 muna, tapusin ng 1, kakabisaduhin. Ako tinatapos ko muna lahat. Kasi parang ang hirap nun kakabisaduhin mo, tapos mag-iisip ka pa ng panibago. Siguro, depende din talaga kung saan no? Pero ang hirap nun patsi-patsi mo, patsi-patsi mo kakabisaduhin, di ba? Parang... Ano ba to? Naglilista ka muna ng mga angles? Ganun. Tapos Ganun doon mo siya nilalagay. Kunyari, ito, dito to. Maglilista muna ako ng madaming angle. Sabay, bibiyak-biyakin ko siya. Ito, parang malaking karne na to Sige, dito to. Ito, dito to. Ganun. Ano ka ba? Old school format ka pa rin ba magsulat? Papel or tinatype mo na? Tinatype ko na. Oo, pangit magsulat Sa PC? Or sa PC na. Depende kung nasan, yung normal sa PC. Pero pag sa labas, may ginagawa ka sa labas. May errands. May naisip. Cellphone na lang. Notes muna. Notes na lang. So, tingin ko parang mas napaganda na yung kami nung dumabattle kami. Nung nagta-type na kami ng mga lyrics kasi yung sinasulat. Kasi parang parang photographic memory. Ang naaalala mo pag binibigkas mo kung paano mo siya sinulat di ba? Pag maraming bura, parang nakaka-distract siya sa isip. Ngayon, ang technique kasi namin kapag tina-type namin yan. Si Kuya ayaw nito pero ako kasi nabasa ko to. Na kailangan kulay red yung tinta. So, papalitan mo lang yung Paano red? Kulay red. Kung puti yung notes nyo, gagawin mo lang red lahat ng lahat ng part ko kulay red. Para mas malinaw siyang ma-memorize mo. Kumbaga naka-highlight siya. So, pag ako binibitaw ko na i-imagine ko siya paano siya sinulat. So, mas malinaw siya pag red. Kasi pag black lang, parang ewan ko anong explanation doon, hanapin na lang natin. Ikaw, may mga technique ka ba? Paano makabisado? May iniinom ka bang mga Memo Plus Gold? Mga ganun? Hindi, wala. Sana mga lang. robust. Rose, bago bumatel. Batel ka, matigas titi mo. May mga technique ka ba? Imagine mo nasa stage ka, nakatayo yung palakpakan lang. Kala mo, hindi pa ako bumaba na, nagpapalakpakan na. Nakatulis pala, nakatutok pala, Ay, nawala tuloy. Tanong mo ulit. Yun nga, kung may technique ka ba ng paano magkabisado ng mga lines? Sabi sa wala. Feeling ko normal lang ginagawa ko katulad ng iba. Babasahin pa ulit-ulit. Yun. Tapos nirarap mo ba siya? Binapractice mong nirarap mo? Binapractice kong Ito, lahat ng sulok ng bahay ko na ito. Narapan ko na ito. Binanel mo na. Lahat yan. Wala ka bang tropa na punching bag? Nangyari, ikaw to. Sa buwan mo. Yung sa normal na araw, wala. Pero nung laban ko ay Saint Ice, medyo maaga ako natapos sa kanya Pumunta ako sa tropa dito sa Tansa kay Mirage. Kasi sa kanila may bukid. Pwede ka sumigaw kasi malawak Trinay ko sa kanya nang nakatodong sigaw kasi dito di naman ang makasigaw ng todo Doon kahit sumigaw ako walang may pake. Doon sinigaw ko sa kanya, nag-practice lang ko siya. Yan. Anong sabi niya? Parang, okay to, panalo ka na rito. Sabi niya, okay daw. Natatawa na siya kagad. Kasi kami, pinaparinig muna namin Kunyari, papainom ako, patay ka mga tropa. Ito yung mga naisip namin. Kapag natawa sila, goods. Parang gano'n. Mahilig sa ganyan si Dams Paparinig? Oo, tinatawagan pa ako nun. Kahit madaling araw, tol, pahinga mo nga to, pre.
Parang ganun. Si Smog naman mahilig sa ganyan, kaso paparinig niya sa'yo harapan. Bubulong. Ayun. Ganun sila mag-practice, mga tol. Tapos ilang araw ka magkabisado? Isang linggo lang? Siguro okay na 1 linggo, pero kung gusto mong pinaka matindi talaga, siguro mga 2 weeks. Oo, mga ganon. Yun, ang bobo mo na pag nag-joke ako ng 2 weeks. 2 weeks prep. Tingin mo bakit na-choke yung iba? Kulang ba sila ng araw ng paghahanda? Feeling ko kulang yan sa kabisa. Pero may mga joke naman kasi na yung mga rare na case na puta kabisado mo, bigla mo nalimutan. Oo, pag-galing. Na-distract ka, no? Oo, may mga ganun eh. Parang bumitaw lang ng saglit yung focus mo. Ganun lang talaga mangyayari. Naranasan ko yan dati sa yun yung una kong choke sa kalsada. Dahil siguro, kabisado ko siya, pero parang nagsalita ako sa umpisa na parang ad-lib. Puta, nalimutan ko yung umpisa. Yung umpisa ng round ko nalimutan ko. Yung ba naman ang pinaka-crucial yung umpisa? Pag yun ang nalimutan mo, parang hindi na siya dudugtong. Oo, mukhang tanga nun eh. Siguro yun yung mga kaso na siguro na hindi ka naman nagpabaya, pero na-distract ka. Nakalimutan mo. Parang, kaya si Basilio parang ayaw niyang mag-rebat eh. Pag sinabi kang rebat mo to kaya, kaya kadalasan mapapansin nyo, tama yung sinabi nila Tipsy din na ako yung pang-setup, si Basilio yung taga-punchline. Ako laging mauuna. So, kapag ako nakalimot, wala na, tapos na talaga kami. Kasi siya, pag narinig niya na, ito na yung binabanat ni Crazy Mix. Alam niya na yung alam ko na yung kadugtong. Ngayon, dahil after niya, ako ulit, alam niya na kaagad yung kadugtong. So, mas madali kay Basilio na magkabisado. Kaya minsan, yung finals pa namin, doon pa ako nawala. Pero nahabol ko naman. Kasi pag si Basilio nawala, dudugtungan ko lang. Parang susundutan ko lang. Oo nga, nyo. Tapos maalala niya. Tama. Pag ako, nung ako doon naramdaman na, wala talagang sasalo sa akin. Kaya, buti na, iyan ako pa rin. Naihabol ko. Pero, yun ang mahirap kapag kasama mo matanda. Hindi ako lang. Pag ganun, may mga ganun technique din kapag shoutout Basilio. So, yun. Pero kasi, mas parang, pag mga comedy, di ba, kailangan modulated yung boses mo kung paano mo siya beat kasi. Si Basilio kasi yung boses niya, pang-comedy talaga. Parang Joey De Leon na nililitan niya pa. Sa akin kasi parang di ko ma-imagine na gagawin ko yun. Parang tangina. Paano yung mga fans ko ng idol ako dahil sa Shaka. Tapos biglang mag-ano ako. Eto na siya diba? Kaya pag nag-comedy ako, seryoso pa rin yung na-imagine ko. Diba? Ikaw, anong tingin mong sa'yo na ba to? Isa buhay na to? Tingin mo, masasabi mo ba sa sarili mo? So, kala ba yung silip? Oo, silip. Depende sa depende na lang ako ng mangyayari sa stage eh. Kaya ako silip, kaya niya din ako. Kung ano na lang, pag nagbanggaan na lang kami, kung ano na lang yung mangyayari. Huwag hindi ko sasabihin, hindi ko siya kaya. Kaya ko siya. Pero kaya niya din ako. Kung ano na lang mangyayari doon, magbanggaan mga piyesa namin, doon wag kakaalaman. Doon ko siya nakikita eh. Tsaka hindi naman aabot kayo parehas ng finals kung tingin yung hindi kayo karapat. Totoo. Yun mismo. Magandang laban to. Pares A-game to. Malamang sa malamang. Finals to. Finals na talaga. Matindi ang finals tong magaganap. So, bago natin umpisahan ulit ang mga katanungan sa darating na finals ng Isa Buhay, break muna tayo at panoorin nyo ulit ang videong ito. Kapag usapang safety ng LPG, dito ako sa secured na LPG. Safe ka na, may peace of mind ka pa. Ganyan kapag Regasco LPG. Kaya, switch na! Okay, muli nagbabalik ang Hip Hop OPM Podcast. Kasama pa rin natin si Source, ang mahal nyo. At syempre, si Katana. Yes sir. So ito na. Itong parating na finals, anong mga paghahanda ang ginagawa mo rito na hindi mo ginawa sa mga unang laban mo? Wala pa akong ginagawang kakaiba eh, pero baka may gawin talaga akong kakaiba dito. Yun na. Yeah. Kaabang-abang to.
Mapapanood kaya muna ni Undo to bago, ano? Oo, panood ko na yun doon kagad. Oo. Bago. Kasi next, ano pa eh. Next month pa ano. Mm. Oo, Finals. siguro kahit naman siya, feeling ko talaga may gagawin siyang kakaiba dito eh. Kasi parehas namin kailangang mas angatan yung ginawa namin ng huli. Oo. Tsaka parang ano na din, talagang syempre di may iwasan yung napapagod ka din gano'n. Pero kailangan mo talaga ipaalala sa sarili mo na ano, tangina mo, finals to. Hindi Oo. maiya ka sa mga manonood, sa Sa mga nag-expect na dikdikan talaga, di ba? Parang, oo. Kasi kadalasan pa naman pag finals, yan na yung burnout ka ng magsulat, maganda. Kasi buong taon kang ano eh. pero pag naraos mo yun, pre, Oo. ang sarap nun. Iba-iba ang pakiramdam na itong ano. Kapag tapos ang finals. Parang kami nung dos for dos finals, di na namin isip kung sino panalo, ano. Basta nung naibitaw namin yung parang, parang na-finish mo yung ano yung marathon. Abot ka ng finish line. Parang gano'n ang dating. Kaya tingin ko, mararamdaman niya to yung pagtapos. Pero kakabahan ka niyan kapag ito na. Bumubulong-bulong Pag na si nando ka na, Arik. no? Bumubulong na si Arik. Sinong botong sino. Oo. Yung ano Oo. ba, nung doon nag-start ka makasalang ka sa flip top, balik tayo doon. Na-picture mo ba yung sarili mo na ikaw yung magcha-champion talaga na, magcha-champion ako. Umabot man lang baga. sa finals. Nakita mo ba yung sarili mo sa ano, magcha-champion ako na sa buhay kahit anong mangyari? Parang ganun. Hindi ko nakita na gano'n eh. Naisip ko na ano, na may magagawa ako sa flip top na ano, na pwedeng may posibilidad na magmarka ako Oo. sa iniisip kong mga plano kong gawin, kung anong gusto kong stilong ipakita at tahakin. Nakikita ko siya na pwede akong, kasi wala masyadong, hindi naman walang gumagawa ng ginagawa ko. Oo. Parang siguro bibihira. So medyo iba. Oo. Kaya feeling ko baka mas matandaan ako pero yung maging champion, hindi ko siya naisip nung una eh. Tapos habang palapit ng palapit, habang nanalo, nung ko siya naisip na putang ina, posible pala no, laban pala. So ibig sabihin, habang papalapit ka pa lang, saka mo pa lang siya na picture na ganun. Pero 'di ba, gaya nga na sinabi nila dati, pag yung mga puro joke ka lang, parang hindi ka pang isa buhay, 'di ba? May ganung di ba? Kailangan daw pag isa buhay pang Iba yung dikdikan ka, hindi pang tournament yan. di ba? So, ikaw kasi sa nakikita ko siya pag bumabattle ka, mas umangat yung jokes mo, tsaka yung meron kasi siya mga atake na jokes na hindi mo inaasahan yung pala yung babagsak eh. So, 'di ba? Hindi mo ba naisip yun na ano na oo nga no. Hindi ka ba kahit konting ano sa sarili mo na ano na parang uubra yung ganong style? O talagang kumpiyansa tuturugin ko kayo nung bars parang ganon. may ganong part pero hindi ang inaano ko kasi kumbaga eto ako eto yung ilalapag ko sa isa buhay. Tangan ayaw nyo, hindi nyo boboto, huwag nyo iboto, edi talo. Pero kung basta ilalaban ko tong akin, eto ako, ilalaban ko to, bahala na kayo. Tsaka naniniwala naman ako sa ginagawa ko sa piyesa ko eh. Kumbaga, kung di man nila matripan, edi sige. Pero, sure nyo na tinalo ako ng kalaban ko. Na ano talaga. Talaga ako pag natalo ako. Convincing talaga, no? Oo. Kung wala namang problema dun eh, kung para sa akin kasi masyado nang luma yung usapan na jokes over bars o bars over diba? jokes eh. Dapat tapos tayo dun eh. Depende pa rin yan kung sa paano mo siya ginamit, kung gaano kalakas yung lines. Paano mo siya ilatag, pre? Kasi marami na rin namang battle na tinalo ng jokes ang bars eh. Diba? Sino ba nagpauso nun? Bars over jokes over bars. Sino ba Baka nagpauso nun? si Balakid yata. Kasi may naalala ko yung mga ganun-ganun kasi yung ginamit niya sa battle tapos naging ano na siya ng mga tao, kumbaga naging ano na standard na kailangan pala ganito. Yun pala yun. So, kung tutusin naman talaga, wala namang rules yan. Walang, kahit sino pwedeng
magsalita na ito dapat. Depende kung papaniwalaan or magtatatak sa mga tao. Oo, no. Pero kung sakaling maganda yan kung sakaling si Katana nga mag-champion, siya yung babasag sa tingin ng tao na gano'n na mga bars lang talaga tong pang isa buhay na to, na purong bars lang, di ba? Oo. Ito tanongin natin. Tingin mo, ano yung meron ka na tingin mong ikakapanalo mo at ano rin yung meron si Lipcram na tingin mong ikakapanalo niya sa finals? Tingin ko sa akin yung mas pagiging mas kakaiba sa nakarami. Oo. Yun yung tingin kong edge ko ay Lip. Kay Lip naman, si Lip kasi para sa akin siya panduruga na textbook na na kumbaga siya orthodox na paano ba i-explain si Lip? Si Lip siya kumbaga siya yung kung ano siya nagsimula, yun pa din siya. Kumbaga lumalakas yung Oo. Pero di niya binibitawan kung sino siya nung simula at alam naman natin kung gaano si Lipcram ka-epektibo. Kumbaga, kung tama lang nagganon pa din siya kasi gumagana siya sa ganon. Parehas lang kami, parang ganon. Siguro lalamangan niya ako sa punches na pandigan. Magkakatalo na lang kung sinong mas magiging epektibo sa gabi na yun. Tama. Yun naman talaga ang ang pagdidesisyonan niyan. 'Di ba? Tingin ko magandang laban to kasi si Lip parang rin nung nag-guest namin sa Hip Hop OPM. Parang rin siya, excited din siya na maglabang kayo sa finals. Actually, magandang laban talaga to Maganda talaga to. Ang ganda talaga Maraming pwedeng mangyari. 'Di ba? Kaya kung pupusta kayo pustahan hindi bawal pustahan dito. Pwede na tropa-tropa lang parang kanino ka. May mga ganun. Oo. Mga tropa mo ba anong sinasabi sa'yo? Parang sa'yo na yan. Ganun. O good luck. Ganun naman ang mga tropa Kumbaga sabihin lang sa'yo na yan, kayang-kaya mo yan, ganyan. Kaya ayoko magpadala sa mga ganun ngayon kasi mahirap talaga magsalita ng tapos hindi mo, ang kailangan mong i-expect yung kung yung kalaban mo nakita mong ganito siya ngayon, ang kailangan mong expect yung doble. Kasi doon ka madadali pag hindi mo tinitignan ng pinakamalakas yung kalaban mo Kailangan huwag kang magpadala. Kunwari, may makita kang battle niya hindi siya malakas. Huwag kang maniwala doon. Tingnan mo yung malakas siya. Huwag kang papakampante. Papakampante talaga. Kasi mamaya, biglang may gawin siyang kakaiba ron. Tapos ka talaga. Tsaka madami na akong nakitang tapa sa ganun. Parang nakampante na. Paano explain mo? Kumbaga, sa isa buhay na kunwari, ang tinitignan sa bracket na to, kunwari, ang tinitingnan sa bracket ko, si Jonas. Sabay, natalo ko si Jonas. Hindi pa tapos yung tournament, porket natalo ko na yung feeling kong pinakamalakas wala, bonus round na to mga to. Pero nadapa siya pagkatapos nun. Hindi niya inaasahan. Akala niya, kasi nagpakampante. Madami nadapa sa ganun. Si parang ang aminadong ganun, si Shernan. Pagkatapos niya matalo si Balakid. Oo. Parang nagpakampante siya kay Batas. Parang sinabi niya yun na danas niya na yung Body bag tuloy siya dun Body bag para sa akin all 3 yun. Batas talaga yun. Batas din ako nun. All 3. Si Batas kasi parang pag hindi mo pa alam yung style na ginagawa niya, isipin mo kung ano lang sinasabi nito. Lang. Pero kasi tuloy-tuloy siya na bars kahit na minsan may sarili siyang pagbaybay ng salita na hindi tinatanggap ng karamihan. Dito para may gigil talaga may gigil. Pero kung tutuusin para siyang consistent na sumusuntok, parang yun yung style ni Batas na tas bars pa, 'di ba?
So, yun ang ang delikado sa style ni Batas. At saka may gigil siya doon. Kasi di ba nung pagkatapos ng battle, sinabi yata ni Sherno, natalo niya na raw yung pinakamalakas bonus round na yung sunod. Di ba? Sinabi niya ba yun? Oo, sinabi niya Sinabi yun. niya yun. Pagkatapos nung dineclare na siya na nanalo siya. Paano ba yan? Natalo ko na yung Pinakamalakas sa tuwing. pinakamalalas. Bonus round na. Oo. Kaya nung naglaban sila ni Batas, sinigaw din ni Batas sa bonus round. Parang gumano na rin si Batas, di ba? Parang, Yung pala yun. palagay ko nang gigil talaga. Bonus round. Knowing Batas, siyempre. Mali kasi yung nabibigyan mo ng gigil yung susunod mong kalaban eh. Kasi actually doon lumalabas yung yung sulat. A-game, no? Ito ba, magamit mo. Kailangan gigilin mo yung sarili mo. Kasi si Smug, may laban ako. Loni Abra nga. Gago, sabi ni Abra, tatalunin ka raw niya sa... Kahit wala naman sinasabi. Ha? Double time? Kaya nagsagta ako, double time. Ito, triple time. Tapos wala naman pala sinasabi. At least, di ba, nabitawan ko siya ng triple time na malinis At talaga. least nailabas mo yung mo. Pag may kalaban ako, si Smug, gago. Ano ka daw? Gumugulo. Gatong, no? So, yun, minsan, huwag mo bibigyan ng gigil eh. Lalo kung kalaban mo, tulad na parang sinabihan mong bonus round, di ba? Oo. Lalo tuloy, parang dumoble yung gigil, di ba? Gigil na gigil si Batas nun, bro. Bawat round, walang tapon eh. Talagang aggressive sagad eh. Oo. Ito, bukod naman, alis muna tayo sa finals. Sino pa mga mga dream match mo na sa liga na komedyante? Wala akong ganun eh. Hindi ako kung sino lang. Oo, kung sinong Siguro kung pag hindi ako nag-iisip ng dream match. Kunwari, naisip ko tong pang tangina na ito, gusto ko ito kalaban ang mga ko lang, may mga panahon na makikita ako ng malupit. Tangina na ito, parang gusto magkasubukan nga tayo, parang ganun. Pero yung dream, wala pa sa ngayon. Hindi, sa ngayon lang, wala pa. Yung talaga, isang AMC na wala akong ganun. Hindi ako nag-iisip ng ganun. Pero sino yung MC na tingin mo pag nilabanan mo, parang, parang inisip mo, kayang-kaya ka agad na i-all 3 rounds? Siguro mga idol mo dati na napapanood mo. Sa ngayon, kahit yung mga luma. Looney. Looney, no? Oo. Parang yun talaga kung isipin mo, parang ito si Looney. Pero parang ako nung nakalaban namin si Looney, na-excite pa ako sa mga ibabanat niya. Kasi, isipin mo, ang tagal ko nang iniisipan ng kamulti yung Crazy Mix. Puta, nabigyan niya ako ng marami. Diba? Oo, no? Baby Pics ni Crazy Mix na 1986. Ang ganda ng linya niya, pare. 80 gigs. Sabi ko, no offense tol, pero ang ganda talaga nun. Ang ganda ng linya ako na paano ako, parang ang galing na. Nag-iisip ako ang na-rhyming ko lang sa Crazy Mix, Sexy Pics eh. Tapos may 1986 pa pala. Ganun. Ang galing ng linya na yun. After nun, mas lalo akong masyadong pag-isip-isip na mga multi, parang hindi na ako nakakampante na, dati kasi talaga nagmumulti na, parang, hindi, meron pa to, may iba pang ka-multi to. Kaya nagpo 4 bars, na rin kami, ng mga multi. Kaya ayun, salamat kay Looney. Normal na yung ganun, multi no? Yung may multi ka sa, parang standard na ngayon yun na, kailangan may multi ka palagi eh. Pero iba pa rin yung multi ni Looney talaga. Linis no? Dikit-dikit. Tsaka para sa akin may din. May level din ng multi. Yung sa pagiging common. Baga, madali mag-multi ng common. Pero yung hahanapan mo ng panibagong mga tugma, yung mga bagay-bagay. Ibang level yun. Kaya yung kumbaga, bago lang sa pandinig mo yung yung ng multi. Diba? Tsaka kailangan kasi hindi lang siya basta multi. Kailangan connected siya sa sinasabi mo. Diba? Parang nakita ko yung Baby Pics ni Crazy Mix na 1986. Tsaka maganda na nakakatawa. Pero straight to the point. Diba? Ganun yung magandang Hindi siya magaling Expert sila sa ganun Tapos ang napansin ko, pag magpo 4 bars setup yan si Looney, naka-multi na yan, matic. Pero una niyan, yung unang 2 bars talaga. Tapos tatapusin niya ng 2 bars, naka-multi rin nito ng comedy. Diba?
dire-diretso na, wala nang balak huminto. Tawagin mo kung Yamashita, mga bara ko ginto. Hindi ka Tsaka- lumalabas kasi di ka kasya sa pinto. Comedy niya tinapos, pero magkaka-rhyming siya na setup. Hindi ko naisip yung dati Tsaka yung hashtag niya, nasa una talaga, no? Yun nga, yung sinabi mo yung tawagin mo ako Yamashita, yun na talaga yung pinaka-hashtag nun, Yamashita, mga bara ko ginto. Saka pa lang siya i-explain, no? Hindi tulad ng mga bara ko ginto, Yamashita. Oo, di ba? Kaya yung sinabi niya na, yung hashtag ko, Nasa umpisa. nasa umpisa. Mm-mm. Yan, kakaibang mga style yan. Ano siya sobrang straight to the point niya. Basta ang galing. Inisip ko nga minsan, nakapag-isip pa ba ng ibang bagay to? Puro letters na lang siguro yung pumapasok sa isip nito. Pagkagising, puro letters kagad, di ba? Pero ang narinig ko lang na kwento niya, nung wala pang flip top, parang meron siyang book of rhymes na yun. May lista, kung hindi pa uso mga notes sa cellphone, meron na siya. Parang nililista niya na yung mga mga Pero mas melodies. malupit si Badang sa kanya. May 30 kanta kagad, di ba si Badang? Nag-umpisa pa lang sila. Ikaw, ilan na ba, ilan ang kanta mo? Tayo tanungan. 30 na rin ba? 30? Sa 30. Wala pa. Mga Ang madalas ko kasi hanggang ngayon, madalas collab Yung mga 16 sa mga tropa. Mga 20 ganun. Oo. So mga ilan pa lang yung solo ko. Ano mas mahirap or mas madali sa'yo? Magsulat ng pang-battle o pang-kanta? Pag solong kanta, yan nahihirapan ako doon. Oo. Pero 16 lang. Minsan kasi on the spot lang yun Oo. Sama-sama lang yun sa studio. Tsaka mas mabilis sulatin pag Oo. nakita mo, patapos na yung isa. 16 lang. Record yung isa. Oo, ganun. Ganun lang madalas ang nakakalabasan ng kanta Punta lang kayo ng studio. Pero pag solong kanta na may tema, depende. May isang kanta ako na nahihirapan ako, di ko matapos-tapos. Pero may isang kanta naman ako na solo siya na parang halos 3 verse. Mas nakainom lang ako noon, tinapos ko isang Diretso. Depende din sa mood. Depende sa mood. Lalo na pag tuloy-tuloy, na hindi ka mara-writer's block. Once kasi ma-writer's block ka, natamarin ka na. Bukas na ulit. Tsaka siguro depende din sa yung puso mo, kung saan sa panahon na yun. Kung yung sinusulat mo yung talagang kumbaga may tema siya na nararamdaman mo ngayong panahon na to. Kung siguro matatapos mo siya agad. Tapos lalo, wala ka pang ginagawa, no? Parang ang dami mong time. Diba bumabattle ka sa flip top, sa isang round, ilang minutes yun? 3? Mga 3. Parang Hindi, dos lang ang usapan. Pero lumalagpas. Pumapalon. Kasi may mga, hindi naman yan saktong bibigtasin mo na parang kanta ng dire-diretso. Siyempre may sigawan pa. para mo palang sinusulatan ng kanta yung kalaban mo, no? Parang 3 no? Oo, para siyang sinusulatan mo ng love song na Kulang na lang chorus. dinudurog mo, no? Parang ganun pala yun. So parang 3 tracks pala yun, no? Ang problema lang kasi, once mo lang siyang pwedeng gamitin. Oo, Yung sayang, gabing no? yun. Diba? Parang hindi tulad ng kanta yung kanta ko nasulat ko ng 2000, Pwede yung paisang pa, no? 17 years old ako hanggang ngayon. Nasasampa mo pa. Kinakanta ko pa rin, parang gano'n. Kaya minsan parang nakapanghinayang, di ba? Parang sinulat mo to para dito. Pero kasi buti na lang naka-document na siya. Di ba? Naka-video na, nasa flip. Tapabambuhay na rin naman yung na nandun. Hindi mo lang pwede perform mo. Tanga nun. Pwede mo siyang i-perform siguro. Mga show lang. Tapos, pero kasi Gogi, parang pangit pangit naman, no? Yung narinig ko din. iimbitahan ka sa piyesta, tapos spit mo round 3, no? Okay. Diba, Gusto mo sa marinig Apex yung yata round 3 nagsabi nun, Sa mga ganun. Parang, Walang kanina nyo ba kanta. yun, Parang kay Sin nyo ba? Yung Si Apex sabi na, ano kayo perform mo ron? Yung mo, Round round 3 two mo mo. kay, round 2 mo kay. Yung ganun. Yan. I-comment nyo ako sino nagsabi na basta narinig ko. nawala na sa isip namin, eh. So, ayun. Pag hindi ka naman rapper, ano naman madalas na ginagawa mo? Yung oras ko kasi, kinakain lang, trabaho talaga Trabaho lang. Trabaho. Sa bahay lang. Yung trabahong bahay. Luto. Palengke. Oo. Trabaho dito sa bahay. Ganun lang. Normal na laro sa mga anak ko.
So, yun lang talaga. Talaga. Tapos, saan ka nagre-record? May studio ko ba rito? Or, Hindi. May mga gamit ako, ano lang, may mga gamit akong, may mic ako dyan, tsaka tawag na to? Mixer? Hindi, wala akong mixer. Ang gamit ko lang, sound card? Ay, ano ba? Oo. Nalimutan ko na yung mga gamit yun. Pero hindi ko pa na set up. Kaya napunta pa din ako sa tropa. 7-8 sa, Bacoor. Tsaka doon kasi parang record mo na lang. Diba? Parang, Wala, namanghalang ako ng, meron pa palang ganun, no? Parang, ang simpleng buhay lang. Nasa bahay ka lang, trabaho ka lang. Actually, Diba? abang papunta kami dito, sabi Kasi, ko, ang layo na nito, parang, may mga kaibigan ka ba rito sa patigil? Dito wala. Wala, di ba? Parang ganun naisip ko, parang, lalo, parang padulo na to yung dinarib ko kanina, parang, ganito yung kapag gusto mo ng, ng Relaxation. relax. Ganun. Pero kung gusto mo ng, marami ka pa rin tropa, marami kang pwedeng puntahan, doon ka talaga sa, sa Manila. Oo, urban area. Pero ang ganda ng setup talaga ng bahay dito sa lugar na to. Talagang, sa ganito, lamang ka na sa practice ka agad. Mas mapaya pa yung pinagpa-practice. Kasi di ka pwede magsisigaw. Oo. Iisimpin mo si Lipcrim. Nasa ba si Lipcrim ngayon? Las Piñas? Las Piñas. Puta, ang daming doon. Ang daming tropa doon. Practice ka na maayos yun. Ano bang mas madali sa'yo? May pinaparinggan ka ng mga naisulat mo or solo mo lang? Yun yung normal may pinapadinig ako sa mga tropa. Pero ngayong finals ba hindi ko gawin? Parang gusto kong surprise lahat. Parang gusto ko yung sa sarili ko na ako lang unang makakaalam. Bahala na kung ano. Pero normally yan, ganun ko sa inyo yung mga papadinig sa tropa. Si Teddy, madalas kong kausap si Teddy yan. Parang tingnan ko kung tatawa siya o hindi. Malalasan mo siya o hindi. Pero paano mo ba nalalaman na ito nakakatawa to? Paano ka nag-iisip ng mga jokes? Pag nakakatawa ako. Pag nakakatawa ka na sa sarili. Kaya kailangan nakakatawa siya para sa akin. Para pag naisip mo, na-excite ka na. Nakakatawa. Ganun. So far, natama naman yung kalahati. Minsan, minsan, siguro, mababaw lang kaligayahan ko. Tatawa ko doon, hindi tumatama sa crowd. Pero, may madami namang tumatama pa din. Masasabi ko namang tumatama pa din ako. Kumbaga walang praktisan, sarili mo lang, no? Na nakakatawa to. Katawa ako Parang ganon, no? Ito kasi mga to, sila Miko. Minsan dati, nung time na yon, naiisip ko rin sumagi din sa isip ko, paano kaya nagpa-practice tong mga to? Nasa sa isang bahay sila Sama nila sila Looney, si Basilio, si Bruce Elvis. Homegrown dati. Homegrown days. Sila magkakalaban, pero nung magkakasama sila sa isang bahay, sabi ko, paano kaya nagpa-practice tong mga to? Siguro sila Looney nasa banyo. Hindi, minsan may mga suggestion din. Lalo si Clumsy, malakas mag-suggest si Clumsy, talagang magaling siya. Parang, siya nga nag-suggest sa amin na yung gamitin namin yung boxing. Yung gano'n na yung Latif CD. Kaya yun yung umpisa namin Oo nga, Parang, tapos may mga suggestion din siya kay Looney, mga banat. Tapos may na-suggest na mga nung laban nila Apex, Abra. Parang si Basilio yata yung tungkol kay Ice Rocks, yung Ice, tapos yung sa dulo, Ice sa Sigera, parang gano'n. So, minsan nagkakatulungan kami ng mga gano'n. Uy, nga rin natawa. Parang gano'n. Ayun, nagkakabigayan sila ng linya, pero hindi ibig sabihin sinulatan. Parang suggestion lang. Pero ikaw na bahalang pa rin. Yun yung ibang pagkakamali ng ibang tao na akala nila porket binigyan ng ideya, nagpasulat ko yun. Siya na nagsulat niyan. Depende pa rin kung paano mo siya bubuuin at gagamitin. Mag-ideya lang, no? Ikaw na kumbaga binigyan ka ng skeleton, ikaw na magbuo, no? Ikaw ba, nasa isip mo na lumaban ng 2x2 sa future? Parang sobrang limitado. Hindi ko siya naiisip kasi
feeling ko limitado yung pwedeng i-partner sa akin. Parang hindi ko naiisip na siguro dahil hindi din ako kasi ako parang gusto ko, iniisip ko pa lang siya, parang hindi ko na matanggap na hindi, may part na hindi ako yung masusunod kasi syempre makikipag ko eh. Parang ako gusto bubuo kayong chemistry no? Oo. Tsaka minsan baka ayaw niya tong gawin ng lens na to. Oo. Kaya ako pa naman gusto kong ipilit lahat ng gusto ko. Pag ako eh. Kahit kumari, pinadinig ko sa tropa, nakakatawa ba? Kahit sabihin lang di nakakatawa, pinipilit ko pa din. Diba? Lalaban ko pa din eh. Kasi minsan, may pakaramdam tayo na, nakakatawa to. Siguro baka hindi lang ganun yung pagbigkas ko ngayon. Tsaka depende kasi sa nakakatanggap nung joke yun eh. Kung meron kasing ibang tao na hindi makagets eh, hindi mga ganun. Lalo pag hindi niya alam, tulad nung nag-joke ka ng name, hindi alam ni Saito. Hindi alam ni Saito. Parang ganun lang yun eh. Diba? Okay. So, bago natin ulit tapusin ang panghuling gap natin ng usapan at kwentuhan natin tungkol kay Katana, ay mag-break muna tayo at panoorin niyo muna ang video ito. Bigat na kayang buhatin ng bulsa ng masa? Regasco na! Dahil abot kaya na at free delivery pa sa inyong mga tahanan. Kaya mga kapitbahay, ipagkalat na ang chismis dahil sa Regasco LPG, ito ang tama sa timbang. Okay, muling nagbabalik ang Hip Hop OPM Podcast. Kasama pa rin natin si Source, aka Washington, at syempre ang finalist ng Isa Buhay 2025. Si Katana. Ni Lip Cram, si Katana. Ayun. And, okay, labas muna tayo sa sa battle ha. Para syempre maghahanda ito tapos puro battle pa tinatanong natin baka malustred kang ma-burn out. Oo. Bago rin sa mga hater. Ano ka ba sa totoong buhay? Masayahin ka ba talaga? Masayahin ako, Komedyante ka talaga sa mga tropa? Depende. Actually, mahihayin talaga ako. Pero hindi lang, sa mga nakakilala sa akin sa siguro sa katrabaho sa opisina dati, talaga ako, maliit lang yung circle ko. Doon ako makulit sa apat lang kami. Pero pag namadami ng tao, hindi ko na kaya i-handle. Pag di na komportable masyado. Saka siguro pag mga close mo lang. Pag close ko lang, yun, kinukulit ko yun. Grabe ako mangulit doon. Siyempre, di ba, kapag pag mga tropa mo malapit ka, parang kilala ka na nila kung ano ka talaga. Kasi, kumbaga, kumpante ka eh. Tropa ko to, so ikaw talaga 100%. Pero meron din mga tao na na syempre, nasa entertainment kayo, di ba? Merong tao na hindi nakakagusto ng ginagawa nyo. Merong hindi, di ba? Parang ganon. Merong hindi. So, paano mo na-handle yung mga ganon, yung mga ganon tao? Mga may ayaw, gano'n. Mga haters, mga bashers. Baduy na may, corner, mga ganon. Paano mo na, yan? Noong una medyo nag-reply pa ako sa comments nung mga bago-bago pa ako kasi konti pa lang eh. Pero ngayon, nung sa flip top na, tsaka kahit sa motos pa lang, tsaka sa flip top, hindi ko na nakakapikon, madaming time na mapipikon kasi nabobobohan kami minsan sa parang, hindi mo magets kung nananadya ba o Oo, tsaka parang minsan, lalo na sa mga comment na pantanga talaga, parang hindi mo alam na, hindi mo naman naiintindihan eh. Alam mo yan? Oo. Oo. Parang ganun. Tayo, ko na lang tayo na hindi ko napapansinin to. Kumbaga, meron namang may dahilan kung bakit sila napipikon. Pag hindi ko lang din pinapansin, kumbaga iniintindi ko lang, hindi ako para sa lahat eh, kumbaga, kahit sino naman eh, kumbaga, hindi mo pwedeng i-please lahat eh. Hindi mo talaga pwedeng i-please lahat, kumbaga, sanay na lang ako kasi, bulol ako, di ba? Yun, madalas yun. Ayun, sinasabi sa'yo madalas. Bulol to itsura ko. Totoo. Ano pala naisip na ganyan ang ang character, looks mo? Kasi siguro... May pinagayahan ka ba niyan? Wala naman, lang, kasi siguro, hindi ko alam kung lahat ng lalaki, pero parang
Di ba kasi syempre nasanay tayo na kailangan natin magpagupit sa school, Oo. Oo. sa ano, nagkaroon ng pagkakataon ng pandemic na okay lang, Okay lang, oo, kahit di mo pagupit. Di ka na alam sa bahay. Pero pinabayaan mo Kung na. no? pinabayaan ko na, sabay hanggang Pandemic yan nagsimula. pala. pandemic. Hanggang pati bigote ko, di ko na inano. Sabay, di ko alam, ako natutuwa ako sa itsura ko eh. Mm. Parang, ako lang, parang para sa akin, hindi siya yung katulad mo sinasabi ng, mo madungis, naman. Mm. Pero siguro ikaw na lang makaka-appreciate din eh. Kasi ikaw yun eh, kumbaga, ako totoo ako, kaya di ko pinapagupit. Parang ngayon ko lang din na-appreciate yung kulot. Ganun. Dati pa pag maiksiyan, hindi yan ganyan kakulot. Pangit yung pagkakulot. KMP, ganon. Oo, parang basta pangit siya. Kimpi, no? Ganon, no? Ako rin yung nung pandemic grabe, ang haba rin ng ko. Yung pag umiinom nga ako, sumasaw-saw na siya sa baso, di ba? So talaga, yung pagkain sa sabit. Kaya walang barbero nung lockdown, pre. Wala. Ilang buwan yun eh. Wala Diba? talaga. Tapos yun, i-upload ko na lang yung yung picture ko nung pandemic. Malapit na rin ako maging ganyan nun eh. Pero Para ermitanyo na. Ermitanyo na ako nun. Straight pa ba ako? Hindi. Straight din. Pero ayaw nga pala, nag-workshop ka din dati. pero pag pag umahaba siya, kumukulot siya sa May dulo. Kasi waves. nung bata kasi ako kulot talaga ako, parang Santo Niño. Parang yun. Kung mag-curly na, no? So yun. Nung pandemic talaga, yan na yun. May picture ka ba na na wala Wala, ganyan. kimpi buhok mo, no? Simulat sa pool kasi nakita kita, ganyan na yung Mayroon. Sa Pinapost Facebook mo? pinapost. Pinagtatawanan ko din sa sarili ko sa Facebook. Ginagawa ko din. Kasi natutuwa kayo dyan pag mukha akong gago Di sige. Minsan kasi pag nasanay na ganyan itsura mo, isipin mo si Batas nun dati pag nag-ahit ng balbas tapos biglang nakita Oo, mo. pero tanong ng mga tao yan, ano kaya itsura ni Botas pag di ba dati, nung kalakasan talaga nung flip-top talaga nung batch nyo, di ba? Nag-ahit ba siya kahit kailan? Hindi ko siya nakitang walang balbas. Hindi niya. Umiksi lang ng konti pero ganun pa rin. Bawas-bawas. Pero walang ganun Gusto ko din magkaganon pero parang depende sa tao. Oo. Kasi ito, ang tagal na nitong ganito hanggang dito lang talaga Ganyan lang. ganun lang. Yung sa akin talaga yung mahaba. Mahaba talaga. Dumudugtong siya dito. Ay, may sideburns ka. Mga seryo, Serious ang Tibanyes, no? Santibanyes. Yun. Parang hindi magigets nung mga yun. Serious ang Tibanyes. Mga haters mo ba naman? Ikaw pala, yan. Ano mapapayo mo sa kanya na inuulan siya ngayon ng mga basher sa last episode? Ako pa yung Kasi napaiwan, hindi naman siya battle MC. Oo. Baka biglang Hindi kasi hindi ako galit sa inyo. Lilinawin ko lang. Natutuwa nga ako sa inyo, napapansin nyo ako Yun naman talaga yung main purpose namin So, natatawa lang ako kasi parang nagagalit sila pag nagsasalita ako, sumasabat ako. Co-host nga ako Sira ulo pala kayo Alam niyo ba ibig sabihin nun? Hindi ka galit niya Hindi ako galit, natawa ako. Hindi, So, joke lang. Kaya nga co-host Yun. Parang gago Yan, ano mapapayo mo sa kanya? Ang nasasabi ko lang dyan, huwag lang intindihin kasi para sa akin kahit yung taong pinakatama na yung ginagawa niya, may nasabi pa din mali ibang tao. Totoo. Yun ang ko Si Jesus Christ nga may hater di ba? Si Michael Jordan nga pinakamagaling na sa larangan ng basketball, may hater. So, kung hate nyo ako, hindi. Maraming salamat kasi kahit pa paano napapansin nyo yung ginagawa ko, may ginagawa ako sa buhay. So, chill lang ako, okay lang ako. Ang para sa akin, ang mga komento lang na kailangan mong intindihin yung komento ng mahalaga sa'yo or nakakatulong sa'yo. Ako, kumbaga, ang nakakatawa nga, kunwari may nag-hate sa akin, ganyan. Tangin naman si Enigma nga, natutuwa sa akin Ikaw, ikaw ganyan ka sa akin. Totoo. Diba? Yun nga. Totoo. Tsaka yung mga komento ng mga totoong kaibigan mo na totoo talaga yung mga sinasabi. Kasi minsan,
may comment na akala mo masakit pero marirealize mo, hindi, tama rin naman siya. Siguro kailangan kong i-improve to or baguhin to. Oo, yun yung mga actually kapag may nagpapayo sa or binibigyan ka ng constructive criticism, makinig ka sa kaibigan mo kasi yun ang mas nakakakilala sa So, ibig sabihin nakikita nila kung anong dapat mong ayusin sa sarili mo. Pero kung yan ang nanggaling lang sa internet ng mga letra na hindi mo kilala tapos walang mukha, paano mo pakikinggan yan, di ba? Para sa akin, nakikita ko para lang silang mga sulat lang mga letters lang. Na natatawa din ako kahit pa paano, o nga, nung kulit ko pala, no? Tsaka nga, kagabi ko lang din nakita. Kanina lang. Tangin mo, ganito man ang mga comment ngayon ganyan. Episode sa ito. Yun pala, kaya pala mainit ulo, gutom lang, no? Hindi pa nakakain. Oo, di ba? May kanya-kanya mo, di ba? Meron, baka yung isa doon, mabagal yung internet, busit na, tapos bigla pa ako nakita. Ang kulit na ito, di ba? Sabat ng sabat. Oo, di ba? Kaya naiintindihan ko kayo. Kahit sila, yung mga idol nyo, naiintindihan din nila kung bakit minsan may mga nagko-comment sa kanila na na ganyan. Hindi naman sila napipikon talaga. Oo. Tsaka siguro parang nasanay lang kayo na nag-aasaran kasi kami sa sa battle. Kasi kadalasan ngayon nag-post nga ako ng picture namin ni Bless di ba? Parang ngayon nga lang ako nag-post ng ng seryosong babae talaga na mga comment pa. Ay, yan? Ganito. Ang ganda ng anak mo. Oo, kadalasan talaga ganun siniseryoso ng mga tao. Oo, di abot yan. Parang biglang, inipuha mo nga si Lil Sisa. Yun pa rin yung mga binabahan. Oo, no? Iniisip ko na lang, hindi, mga masaya lang to. Kasi nakikita niya, okay lang naman sila magbiroan, ganito. Pero may mga longest din talaga na comment na. Ayan talaga. Hindi talaga nawawala yun, tol. Hindi naman seryosohin yan. Mga ganun pang comment ko na. Sabi ko, hindi ko naman hinihingi yung opinion mo dito. Natural talaga yung ganyan, tol. Kumbaga, nasa mindset na rin kasi ng tao yan kung paano mo tatanggapin yung mga ganyang bagay para hindi ka mapikon. Ako kasi tayo, mag-i-start pa lang tayo, inaasaan ko na yan Tsaka, diba? ako dati nung mga unang-unang paglipat ko sa Facebook, dyan na yung sa Friendster kasi walang masyadong hater dati. Kasi uso doon yung testimonial, diba? Gaganda na sabihin sa'yo. Pagdating ng Facebook, ayan na yung mga bawat post mo, no? Mag-post ka ng kumakain kayo. Kumakain ka na naman. Dati ako, ko pa yun, pinapost ko, sinishare ko na, pasikatin natin to, ganyan. Kaya nung pag bumabalik sa memories ko sa Facebook na, tayo to, mga ganito yung mga post ko, dati parang hindi naman apektado, parang pinapatulang ko lahat. Kasi sa personal kasi hindi pa tayo sanay sa social media nung time na yun. Kasi sa personal, aminin natin, wala naman talagang hater Yung nasa lubong mo, tangin na masabat ka na sabat. So, yung bigla magagalit sa'yo, walang ganun. Lahat yan, lahat ng mga, pag nakita ka niya, ito yung sabat ng sabat Ay doon, pa-picture. Ganun pa yan Wala talagang hater nung katulad sa internet. Sa internet kasi kahit unang kita pa lang sa'yo, unang beses ka pa lang mapanood, galit na kagad sa'yo, hater mo na Kaya hindi katulad sa personal. Halimbawa, makalaro mo ng basketball, di ba? O kaya nakita ka naglalakad, yung mumurahin ka kagad. To bobo ko Walang ganun di ba? Wala talaga. Kaya, ang nagsabi sa akin niya si Moy Moy Palabay, sabi niya, walang hater sa totoong buhay. Sa totoong buhay. Kaya magpapapicture lahat sa yan. Lahat ng mga nang-hate comment sa iyo, pag nagkita kayo, papapicture yan. Parang ganun. Kaya hindi ko siniseryoso tong social media sa totoo lang. Yung mga ganyan na okay lang yan, naintindihan ko kayo. Pero binabasa ko naman. Kanina nga lang. Pero kasi 'di ba may mga hindi kinakaya yung mga bashing. Oo. Na 'di ba yung nung kailan 'di ba? Yung ano pangalan nun? Basta 'yun. May mga taong hanggang nade-depress na, hindi na kinakaya. Kaya minsan siguro si Dr. Willie nagka-cancer, 'di ba? Oo. Dahil daw na sobrang stress niya sa mga basher. So, minsan siguro, isipin muna natin kung mang-hate tayo. Pwede naman kayo magsabi na na Idol Crazy Mix, next time pagsabihan mo yung kasama mo na wag sabat ng sabat para si bakit naman ganyan? Baka sabihin nagsusumbong ako sa'yo. Hindi na nagsusumbong. Sinasabi ko lang. Kasi sabihin nagsusumbong ako sa'yo. Imbis ganun sabihin nila, kay Boy Sabat pa, kay Jong,
laging, wag mo na isama yan, wag mo na isama yan. Hindi nyo kasi alam na, lalo ako yung pumupunta, kailangan ko ng kasama talaga. Mahirap Mahirap magtrabaho mag-isa. Yun na lang. Yun na lang yung pinaka-basic. Kaya nagsasama ako. Kaya wag nyong sabihin na, wag nyo isama yan, wag nyo isama yan, sabat na sabat. Kasi, intindihin nyo, first episode man. Testingin kaya natin. Yun mga nagsasalita ng ganun. Testing nga kayo dito sa best. I-guess natin, ha? Sige. Kayo, ha? Tapos mamimili kami. Tapos, titignan natin kung magaling kayo, ha? Tapos ibabash kayo ni Katana. Oo, si Katana, mababasyahin nyo. Lagot kayo dyan. Palit tayo ng pwesto. Hindi, rin talaga. Minsan, isipin din natin kung minsan kasi social media na hindi natin alam naging epekto ng mga sasabihin natin sa tao. Tulad yun, di ba? May nagka-cancer dahil puro basher. Oo, personal na yata masyado yung inaano sa kanya, no? Tapos may naglagot ng sarili niyang buhay. May mga ganun na pangyayari. Kaya okay lang naman siguro na kayo, pero balansehin nyo rin. Kung kaya nyo naman magpigil pa, isipin nyo muna na daanin ko muna ng gantong good comments, mga ganyan. Next time, tulad nun, yung sira yung mga audio ng mga episode ni Lipram, ni yung mga comment doon na sa susunod, ganito, ganyan. Talaga? Meron ba? 3 episode yun. Nag-shoot ako ng Lipram, tapos kinabukasan, Rapido, tapos type. Tapos yung memory card kasi na ginamit ko, may laman pala siya na mga video. So, kailangan pala i-reformat muna. Ang hirap niya pasayahin. Nakikita ko siya na naka-record. Pero nung ita-transfer ko na, wala siyang laman. So, nabash kayo. So yung audio na galing na naririnig nila, galing lang sa camera. Parang gano'n. Hindi naman. Yung iba nang babash, yung iba, nakailang episode na kayo, hindi kayo bumili ng magandang mic. Kaya kino-comment ko na lang, panoorin mo yung ibang episode na maayos pa yung tunog mo. Hindi, mix ba? Sana, yung nag-comment nun, sana meron silang negosyo na mga gamit. Sponsoran niya kami. Baka naman. Kasi Katana, para di ba? Mag-record na siya dito. Kulang pa yung gamit niya. Tapos ito, sponsoran niya ng pagkain para hindi ako sabat ng sabat. Ikaw, ano naman yung mga hindi mo malilimutang experience nung sumikat ka na sa Flip Top? Sa mga fans, sa personal, mga nagpa-pictures, mga gano'n. Ano ba yung hassle? Hindi, pwedeng hassle, pwedeng tig-isa, isang masama, isang masaya. Yung masaya palagi yung yung mga moments mo sa stage na na solid na. Yung pag may momentum ka, sabi solid yung tawanan, solid yung bar, solid yung yun yung mga masarap na moments sa bilang artist sa Flip Top. Na-appreciate nila. Na-appreciate nila. Siguro, kaya din siguro nadabihan ko yung jokes kasi nakakatawa na makita mo naman awa yung nakakatawa siya yung mga di maganda. Hindi naman di maganda. Siguro parang nakakatawa lang siya na pag dumaan ka dun sa gitna, sabi ang daan ko video, putang ina bago ko makarating sa dulo. Kaya nung bobo ko nun di ko alam na pwede dumaan sa likod. Putang ina, dinaanan ko yung gitna bago ako makarating sa dulo. Diyos ko po. Pulas ka na nun. Yung pa naman, may kukunin akong delivery ng pagkain. Sa labas. Putang ina, pati tayo dito. Hindi mo naman pwedeng na huwag kayo magka-picture sa akin. Sabihin, ngiti ka pa din. Sabihin, suplado. Ano yan? Diba? Mortal sin yun bawal yun. Yun lang yung mga nakakatawang moments pag di ka makatakas sa mga fan. Sa akin yun nga, nakwento ko na sa mga episode, yung ihina ako. Bad trip yun, no? Puputok na yung pantog mo, no? Tapos ang dami nila. Paano mo sinasabi yung mix? Sige nga. Minitis ko na lang. Makikita na lang na nakaganto ko. Pero tapos ka maglakad kayo. Paikis na, no? Ang ina. Buti na lang, hindi pa nangyari sa akin yung etang-eta ka na. Tapos,
Ay, pucha, mas malala Yung yun. kaya mo pa yun. Yeah, yeah. Wala ka na magkasakit sa bato ba? Yung LBM ka, no? Yung LBM ka na yung, ayan na. Mm. Siguro, wala pa naman siguro gumagawa Hindi, na. kung sakali, Bahala na kayo dyan. kung sakali mangyari yun, Mix, Wala. anong sasabihin mo dun sa, sa nagpapapicture? Halimbawa, Hindi, tingin ko- bata lang, maliit, tas kasama yung nanay, yung di ba, tuwan-tuwa sa'yo, idol, bata. Bubuhatin yung bata. Sumama ka na lang sa akin kasi. Doon tayo magpicturean. Bata lang eh. Diba? Biting ko talaga yun. Ang hirap tanggihan nun. Ikaw, kung ikaw yun, na LBM ka na, tapos Oo. gano'n, nadumog ka sa Aamin na lang ako na tayo na ako. Pero rektahin mo lang, no? Tayo na ako. Pag-aalis dyan, babalikan kita. Oo. Pero syempre, isipin nila parang jokes pa rin yun. Ano Oo, sabihin, ginagawa baka sabihin ni- ayaw mo. ginagawa rin ni Basilio yun. Na, tabi. Kaya si Smugglers. Mm. Kami nakatawid na kami, si Smugglers. Tabi, tayong na. No? Tapos magtuloy, go. Parang nagugulat. So, hindi, pwede rin naman yan. Lalo kayo, mga, alam nilang nagko-comedy kayo. Lahat ng sabihin nyo, Nakakatawa lang, no? Iisipin nila, joke eh. Parang gano'n. Parang mahirap isipin mo kay, sino ba ang mga seryoso? Si Plasma, no? Teka lang, tayo na ako. Teka lang, tayo na ako. Maniniwala ka. Punong-puno na yung bituka ko. Maniniwala ka, di ba? Maniniwala ka. Bumabars pa ng mga... Pero kung si Saito, di ba, no? Oo. Papapicture. Saito, papicture. Teka lang, natatayo na ako. Matatawa siguro yung mga tao, no? Lalo puro tayo sinasabi. Oo, di ba? Karakter, no? Mahirap din yung mga ganong, no? Sa naman, sa mga nangyari sa buhay mo na naging flip top MC ka, sa ganun, ano naman mapapayo mo sa mga gustong magsimula o nagsisimula na ngayon na gusto rin marating na balang araw maging finalist din ng isa buhay, sali sa flip top, marating yung mga kung ba't nila sinimulan, parang Tuloy-tuloy lang. Yun lang Oo. dapat hindi ka Consistent titigil. ka lang. Oo. Tuloy mo lang ginagawa mo. Minsan talaga matagal. Actually ngayon medyo mabilis na pero dati matagal pa eh. Kumbaga, di ba? Walang pag-uploadan ng kanta, parang gano'n. Oo. Kumbaga, ngayon mas madali na ngayon. Pag tsagain nyo lang, kumbaga kung gusto nyo talaga umabot sa kumbaga kung batin MC ka, ang goal mo makapasok sa flip top. Galingan mo lang palagi. Tuloy mo lang yung ginagawa mo. Galingan mo, dasalang. Hindi pwedeng hindi ka mapansin kung ginagalingan mo palagi. Matutuloy-tuloy mo lang yan. Ganun lang naman eh. Ganun lang naman na ginawa ko eh. Wala naman ginawang special eh. Kumbaga, tuloy ko lang ginagawa ko hanggang... Tapos aralin mo lang kung ano pa kulang. kung ano pa kulang. Maging open ka lang sa kung anong i-improve mo. O kung may mga kuya ka pa na makinig ka sa kanila. Ganun. Yun. Tsaka paalang sa lupa. Ganun. Yun lang naman ang mga feeling kong sangkap para maabot mo yung gusto mo. Tsaka yun. Ewan ko, iba-iba kasi ang relihiyon pero tingin ko, naniniwala ko na kailangan pagdasal mo rin. Yung pangarap mo. Kasi yung pagdarasal parang kadugtong yan ng Manifesting din yun. manifesting tsaka na-attract mo, law of attraction eh. Parang gabi-gabi mo siya dinarasal. Parang syempre lagi nasa isip mo, nasa subconscious mo. Parang law of attraction kasi naniniwala ako totoo talaga yan. Para siyang law of gravity na pag tumalon ka ngayon dito, babagsak ka. Mangyari siya. So tingin ko yun yung concept din ng dasal kung bakit tinuro rin ng Diyos nga magdasal. Parang yun eh. Low-key na goal mo. Oo. Diba? So, ikaw naniniwala ka ba sa law of attraction? Malamang kasi inisip mo rin to na mangyari sa'yo eh. Hindi ko naiisip yung siguro, pero hindi ko lang alam na ganun yung iniisip ko. Siguro, pwede, oo. Kasi kapag madalas mo siyang naiisip tapos hindi mo naman siya parang yung parang universe daw, hindi niya alam kung ano ba talaga yung gusto mo. Basta, ang alam niya lang kung ano yung iniisip mo. Tapos may mga iniisip tayo na di natin alam na yun na pala lagi natin iniisip na sa subconscious natin. So, yun ang nangyayari. Kaya pag puro negative problema iniisip mo, ma-attract mo talaga. ma-attract mo Puro talaga ang ganun. problema. Totoo. So, yun ang mga sikreto.
Medyo naniniwala din ako sa ganyan na kung ano yung lumalabas sa bibig mo, kung ano yung naiisip Oo. mo, Yun ang kung puro negative, walang positive na papasok sa'yo. Kaya, yun, think positive lang palagi. Tsaka tuloy nyo lang, tapos wala kayong sinasagasang iba. So, naniniwala ka naman ba sa kayo, tol? Naniniwala kayo sa, ewan ko, madalas ko na naririnig kasi ito, yung mga evil eye, mga ganun. Evil eye. Kaya yung iba, ayaw na i-post, baka mag-jinx. Ikaw, tol. Ano yung balay? Yung kulay blue na mata na ano. Siguro parang pag nag-post ka na kunyari, may bago kang, kunyari, may bago kang girlfriend, tapos may mga naiingit sa'yo, mga ano rin yun, parang na-attract nila. Pero, parang hindi natutuloy. Kunyari, plano namin pumunta ng next year, pumunta kami Oo, tapos may maiinggit, May pinagdadasal nun, pinagdadasal naiinggit na na wag mangyari yun. Parang ganun. Naniniwala ganun ka sa yata. ganun. Na hindi matutuloy kapag Oo. ganon. Oo, pag may evil eye. kumukontra na inggit sa paligid, parang ganun eh. So, anong konsepto nung ideya na yun na wag mo na lang i-post para walang makatingin na ano? Parang sinasabi na lang, wag mo muna i-post. Di, tsaka ano yun eh, parang Parang gulatin para mo na lang sila sa resulta, parang ganun eh. at tsaka kailangan mo mag-post ng evil eye, yung kulay blue na ano, para makontra. Meron ganun daw eh. Ganun na sila Oo. sa Facebook eh. Oo. Ano bang take mo ron sa ganun? Tangina, parang Parang siya dati usog, pero usog, parang ganun eh. hindi ko alam parang hati kasi may mga bagay akong hindi ko sinasabi na plano. Pero may naman ang mga plano kunwari, tangina lumabas yung poster ng puta i-share ko yun na sana maging maganda yung championship. Pero siguro hindi ako naniniwala na yung sa evil eye, mausog ko. evil eye. Yung mga Pare. Siguro ako lang. Siguro hindi. Kasi ang dami namang may feeling ko ang daming may ayaw matupad yung mga gusto pero nagagawa ko naman eh. Totoo. Pero tingin ko lang yan eh. Nangyayari lang yung kakaisip mo rin siguro na hindi may nang i-evil eye kasi yung kakaisip mo, ikaw mismo nakaka-attract ng Kung sino man nakaiisip ng evil eye na yan ang last ng trip mo, no? Kumbaga, pero meron tayong ganyan eh, sinaunang evil eye. Sa totoo lang, nung wala pang Sokmed, ewan ko lang kung inabot nyo yun ha. Yung, di ba pag may mga baby, meron silang dito, yung parang unan na maliit na nalagyan na sinulid sa noo, di ba? Yun yung evil eye nung unang panahon eh. mga pera usog lalawayan. So, hindi ko naabutan yun, nakakwento lang sa akin yun. Ng tito mo sa abroad. Ng tito ko sa abroad. Naabutan ko mga mga medaya per na pero lampin, hindi ko naabutan yun. Kaya matagal yun. Sige, wala na yan. Basta tito mo sa abroad. Okay, anong huling masasabi mo sa mga nag-aabang sa finals ng Isa Buhay? Abangan nyo lang. Gagawa. Hindi ko din alam sabihin ko. Pero feeling ko, gagalingan ko talaga. Kasi alam kong gagalingan din ni Lip. Pipilitin kong talagang lakasan or lampasan pa kung ano yung nagawa ko ngayon. Kasi alam ko namang narapat lang na bigyan ng magandang laban yung mga manonood sa araw na yun. Kumbaga, binigyan nyo kami ng oras, susuklian namin ng dapat na performance. Kaya, ayun, kita-kita tayo doon. Sana maging solid yung gabi na yun. Tsaka, good luck sa amin good luck kay Lip, good luck sa akin. Sana maging solid yung laban namin. Yan. Enjoy tayo doon. PSA game, no? Yan. Pakaganda yan. At syempre, kung umabot kayo sa punto ng video ito, yan, maki-subscribe na rin, click ang notification bell, paki-like, at paki-share na rin para mapanood. Kung hindi kalabisan, no? Tsaka, kung hindi kalabisan sa inyo, share nyo lang. Ayan. Tsaka karamihan kasi ng mga nanonood, hindi pa naka-subscribe pag nakita ako sa analytics. Parang, pati iba nagko-comment, mga kagagawa lang. Kagagawa lang para i-hit siya. Para murahin ako, hihit ako. So, yun. Comment nyo na rin kung sino pa yung mga gusto nyong mapanood sa susunod. Bigyan nyo kami ng ideya. Maraming salamat nga pala, Utol Katana. Good luck sa'yo. Yan. Okay, ako pa rin ang inyong Ninong Crazy Mix. Kasama ko pa rin si... Ako nga pala si Source Washington ng Barangay Tigastibay. Ayun, search nyo sa Facebook, facebook.com, Antay Kupal shirt para sa mga merch. At syempre, Batang Regasco. Batang Regasco.
Siyempre, ikaw, shoutout. Ikaw, tol. Na follow nyo lang yung Facebook page ko, Katana. Dali nyo lang mahanap yun kung di pa kayo naka-follow. And mga tarantaduhan, no, yung mga kita. Yan, follow nyo lang yan. Salamat. Yan, okay. Okay, kita-kits next time. Hindi pa rin namin alam kung paano tatapusin tong podcast na to. Kaya bigla na lang kaming Mawawala.